Ang kwento ay umiikot sa mga card na nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan, at ang pakikibaka sa pagitan ng mga organisasyon para sa mga card na ito na nakakalat sa 4 na bansa. Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng isang barkong militar sa dagat na may isla sa gitna ng karagatan. Ang isang lungsod na itinayo doon ay nasa kaguluhan. Ang pader na nagpoprotekta sa lungsod na ito ay nasusunog. Samantala, ang bawat miyembro ng maharlikang pamilya ay inilikas na sa kaligtasan. Ang mga sundalo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang nakabahaging aparato. Ngunit biglang nabalisa ang isa sa kanila dahil hindi pa rin niya nahahanap ang nanghihimasok. Ang mas malala pa ay may dalang heavy equipment at pampasabog ang nanghihimasok. Sa basement, tinutugis ng mga sundalo ang nanghihimasok. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng isang kayamanan na lubos na gustong angkinan ng lahat. Sumiklab ang isang putok ng baril, na naging sanhi ng pagkahulog ng ilang tao, ngunit hindi pa rin nila nahuhuli ang nanghihimasok. Dapat silang magpatuloy sa paghabol sa timog ng tore. Automatikong bumukas ang mga ilaw, na pinipilit na huminto sa wakas ang nanghihimasok sa harap ng isang malaking pinto. Lumuhad siya at ibinaba ang kanyang malita, na pinaisip ng mga humahabol na balak niyang sumuko. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid habang nakataas ang mga kamay. Nagulat ang buong grupo ng mga sundalo dahil mukhang bata pa siya. Nang matapos siyang magsalita, daan-daang bomba sa dingding ang nagpakita at automatikong pumuputok. Napuno ng itim na usok ang isang bahagi ng tore, at ang humahabol na mga sundalo ay nakatitig lamang sa hindi makapaniwala. Lumipad ang sasakyang panghimpapawid, nagpaputok ng mga bala sa mga sundalo sa ibaba. Sa isang kalapit na gusali, ang kabilang grupo ay tense na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Habang nasa ibaba, kinokontrol ng isang sundalo ang 2 machine gun, direktang nagpapaputok sa helicopter na umaaligid sa himpapawid. Ang babae mula kanina, na nakatayo sa helicopter, ay biglang gumamit ng kapangyarihan ng kanyang card, at isang missile ang nalulunsad, direktang tumama sa kastilyo at sinisira ang lahat. Itinutok ng 2 sundalo sa ibaba ang kanilang mga baril sa helicopter sa itaas. Bago nila mahayla ang gatilyo, ginulo sila ng isang bagay sa kalangitan. Samantala, ang isang subordinate ay nagulat na ang lahat ay handa na, ngunit ang lalaki ay nakatayo lamang, hindi nagbibigay ng anumang mga utos. Ang bukas na pinto ng helicopter ay nagpapahintulot sa malakas na hangin na pumasok, na naging dahilan upang mabuksan ang malita sa kamay ng babae, na naglabas ng ilang card. Nagsisimula silang lumiwanag at lumipad ng diretsyo sa langit tulad ng mga bituin, na nagliliwanag sa buong lupain. Ang liwanag na iyon ay naglalakbay kahit saan, at ang lugar na ito ay ang bansa ng Sparta. Makalipas ang isang buwan, bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao. Nakasandal si Francis sa rehas sa hagdanan ng parke, humihigop ng inumin habang pinagmamasdan ang lahat sa kanyang paningin. Napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng isang coffee stall na nakasuot ng mamahaling relo sa kanyang pulso. 2 kabataang lalaki na may tila mahahalagang telepono sa kanilang mga bulsa sa likod, at isang batang Aprikano na umiiyak dahil tumakas ang kanyang aso sa masikip na kalye. Mabilis na kumilos si Francis pagkatapos kunin ang lahat. Naglakad siya papunta sa coffee stall at itinapon ang kanyang bote ng alak sa recycling bin, na ginulo pareho ang may-ari ng stall at ang lalaking nakasot na nagtatalo. Nilampasan sila ni Francis at maginhawang kumuha ng sausage mula sa kanyang bulsa para sa asong katatapos lang tumakbo at kumagat sa binti ng lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki at inalis ang aso, mapaglarong hinayaan itong tumakbo sa paligid ng 2 binata at sa wakas ay dinala ang aso sa batang Aprikano. Kahit papaano ay may lalipap na ang bata. Kalmadong lumayo si Francis matapos ang matagumpay na pagnanakaw dahil nasa bulsa nito ang mamahaling relo na pag-aari ng lalaki kanina. Sa bahay ampunan, 2 lalaki ang nag-uusap tungkol sa upa. Nais ng may-ari na magtayo ng marangyang apartment complex sa lupaing ito kung patuloy na maaantala ni Liam ang pagbabayad. Kung gusto niya ng extension at panatilihin ang lupa para sa mga bata, kailangan niyang magbayad. Narinig ni Francis ang lahat ng ito habang nakatayo sa labas ng pinto. Ang mga bata dito ay mukhang mahal na mahal si Francis at inaanyayahan siyang makipaglaro sa kanila, ngunit tumanggi siya, sinabing siya ay abala. Naalala ni Francis ang naunang pag-uusap ng 2 lalaki, na nagpatibay sa kanyang determinasyon.
Pumunta siya sa isang pawn shop dala ang mga mamahaling bagay na ninakaw niya. Kung suswertehin, ninakaw niya ang isang pekeng Rolex na relo na may nakakakilabot na mekanismo mula sa kuripot na negosyante, kasama ang dalawang luma ngunit mamahaling brand phone at iba pang gamit. Mukhang magandang haul, pero kapag na-appraise, wala namang halaga. Masasabi ng may karanasang may-ari ng tindahan na ito ay mga ninakaw na kalakal sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanila. Hindi siya bumibili ng mga bagay na hindi malinaw ang pinagmulan. Matigas ang ulo ni Francis na inalis ang suot niyang damit, gustong ibenta sa may-ari dahil galing ito sa bandang poison phenomenon. Ipinakilala niya ito bilang isang super rare shirt na binili niya sa isang maliit na palabas, ngunit hindi rin ito binibili ng may-ari, sa halip ay napansin niya ang dalawang spades card sa bulsa ni Francis sa mesa. Gusto itong bilhin ng may-ari ng tindahan, ngunit ayaw ibenta ni Francis. Walang pakialam ang may-ari, sa pag-aakalang hinding-hindi maaari ni Francis ang tunay na bagay, at pinalayas siya. Ang pagbanggit sa card ay nagpapaalala kay Francis ng isang lugar. Kaya, sumakay siya papunta sa Bell End Casino, na unang pagkakataon niya doon. Sa loob, ito ay tunay na maluho at kahanga-hanga. Umupo si Francis sa isang mesa, at pagkatapos ng ilang rounds, siya ang may pinakamaraming chips sa mesa. Ang ibang mga manlalaro, pagod sa pagkatalo, ay umalis sa pagkabigo. Paglabas pa lang nila, isang matandang lalaki ang lumapit at nagpakilala bilang Louis Lockman, na sinasabing tuturuan niya ng leksyon si Francis. Hindi lamang siya nananalo, ngunit palagi siyang nanalo. At ngayon lahat ng chips sa mesa ay nasa panig niya. Malungkot na umalis si Francis, ngunit nakatagpo muli si Louis sa labas. Ang lalaki ay naglalaro pa rin sa labas at nag-aalok na kunin si Francis bilang kanyang alagad, ngunit may pumipigil kay Francis. Sa wakas, inimbitahan silang dalawa ng staff ng casino sa isang VIP room para sa champagne. Sa establishmento ng pagsusugal na ito, ang mga kamera ay nasa lahat ng dako, at ang panalo ng marami ay madaling nakakaakit ng pansin at maaaring magdulot ng hindi maliit na halaga ng problema. Kinilala ni Louis si Francis bilang kanyang parang nakababatang kapatid at isinama siya. Sa totoo lang, walang VIP room sa storage area at dinala sila dito na may layunin. Pinaghihinalaan ng manager si Louis ng pagdaraya at gusto siyang suriin, na hinihiling na ibigay ni Louis ang pulang guwantes. Sa katunayan, ito ang kanyang sikretong sandata. Tumanggi si Louis na ibigay ito ng madali. Pinagsalikop na lang niya ang kanyang mga kamay dahilan para matisod ang security guard na gustong magsuri sa kanya at diretsyong nahulog sa nakabukas na bintana. Takot ang manager na nakasaksi nito, pero ayos lang dahil may isa pa siyang security guard. Ang gwardya na ito, na nagngangalang Benji, ay hindi sumusunod sa utos. Sa halip, naglabas siya ng playing card na nagiging glove niya. Lumapit si Benji at pinisil ang braso ng manager, naputol ito. Kakaiba, walang madugong eksena gaya ng inaakala, mga marbles lang na nahuhulog sa sahig, na ikinamangha ng dalawang lalaki. Sumulong si Benji, gustong kunin ang card ni Louis, ngunit naglabas ng baril ang manager. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng card ay mas mabilis kaysa sa trigger pull. Ang ulo ng manager ay dinurog ni Benji, nagiging makukulay na marbles. Kahit papaano, alam ni Benji ang sitwasyon ng pamilya ni Louis at pinagbantaan siya sa buhay ng kanyang 7 taong gulang na anak at buntis na asawa. Sa wakas, napilitan si Louis na ibigay ang kanyang card. Sa sandaling hawak na ni Benji ang card, lumabas si Chris gamit ang isang baril upang takutin at subukang nakawin ang 10 diamante na kinuha ni Benji kay Louis. Naglalaban ang dalawa sa pantay na laban, ngunit tila mas malakas si Chris at mayroon din siyang jack of clubs. Sinubukan ni Louis na tumakas, ngunit nadulas sa mga marmol sa sahig at nahulog sa tutok ng baril ni Benji. Dapat ay nakaligtas siya, ngunit dahil sa kanyang kasakiman sa pagsisikap na bawiin ang kanyang card mula kay Benji, nadurog siya ni Benji, na kumuha din ng isa sa mga marbles, na labi ni Louis, upang harapin si Chris. Si Francis ay nakaupo doon na nalilito hanggang sa pinaalalahanan siya ni Chris na tumakbo, ngunit nadulas din siya at nahuhulog kay Benji, maginhawang kinuha ang card mula sa kanyang kamay. Sa oras na napagtanto ni Benji, tumakas na si Francis mula sa hotel kasama ang isang kotse na nakuha niya mula sa isang bagong dating na bisita. Hinabol siya ni Benji sakay ng kanyang pulang sports car sa kanyang likuran.
Ito ay isang kapanapanabak na paghabol ng kotse sa mga kalye. Sumakay din si Chris ng asul na kotse at sumama sa pagtugis. Nang makarating sila sa gitna ng isang malaking tulay, lahat ng tatlong sasakyan ay nagbanggaan at sumabog. Ang unang taong lumabas ay si Francis. Lumabas din si Chris na may nasugatan na binti, nakapikit. Gusto niyang bawiin ang card na ninakaw ni Francis kanina, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang kanyang kaaway at pinaputukan si Chris, na bumagsak kaagad. Nagpakita si Benji mula sa likuran at binyantaan si Francis na ibigay ang card, na nangangako ng mabilis na kasawian kung sumunod siya. Kung lalaban siya, ipapakita sa kanya ni Benji kung ano ang impyerno. Sa sandaling ito, ginagamit ni Francis ang kanyang card, na nagiging revolver. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtutok para tumpak na tamaan si Benji at binibigyan siya ng bala sa katawan. Nang matapos ang laban, nagkamalay si Chris. Hindi lamang siya nasawi, ngunit wala siyang anumang mga pinsala sa kanyang katawan. Parehong gustong itago ang kanilang mga card, kaya tinutukan nila ng baril ang isa't isa. Lumapit si Chris at kinuha ang baril sa kamay ni Francis. Hinimok niya si Francis na hilahin ang gatilyo, ngunit walang lakas ng loob si Francis. Sa sandaling ito, isang klasikong kotse ang nagmamadaling pumasok, na nagpapalabas ng mga berdeng baging na bumabalot kay Francis. Pagkatapos ay itinali siya at dinala sa headquarters ni Chris. Present lahat ng members, at pinainom ni Bernardo si Francis ng isang tasa ng tsaa habang maingat na kinakalagan siya ng lubid, ngunit hindi agad umiinom si Francis, sa halip ay lumingon-lingon sa lahat ng naruroon. Laking gulat ni Francis nang tawagin siya ni Bernardo sa kanyang tamang pangalan. Ang nakakapagtaka pa ay hindi lang ang pangalan niya ang alam nila, pati ang mga ugali, kagustuhan, at maging ang mga nunal at birthmark sa katawan niya, pati na ang mga magulang niya. Sa puntong ito, pumasok si Chris kasama ang dalawang spade ni Francis. Nasa sabik si Francis at gusto itong bawiin, ngunit sinalubong siya ng baril sa kanyang bibig. Maya-maya, may tumunog na telepono. Sinagot ito ni Bernardo at tumanggap ng utos mula sa kanyang superior. Pagkatapos, lumabas siya upang sabihin kay Francis ang tungkol sa misyon at ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang lahat ng mga card ay nagtataglay ng mga espesyal na kapangyarihan at tanging ang mga pinili ng mga card ang maaaring gumamit ng kanilang kapangyarihan. Tinatawag silang mga espesyal na manlalaro ng card. Magagamit lamang ng isang card player ang kapangyarihan ng isang card. Nagbukas si Bernardo ng mapa sa TV para ipakita kay Francis ang mga bansa kung saan lumalabas ang mga card. Sa kasalukuyan ay may 4 na bansa, Spartada, Logan, Scythium, at Palustic. Ang nakakabahala ay mayroong mga manlalaro na umaabuso sa kapangyarihan ng mga card, na nagiging sanhi ng kaguluhan sa loob ng kanilang mga bansa. Kaya naman, inutusan sila ni Haring Julius na lihim na kolektahin ang lahat ng card. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Bernardo kay Francis ang lahat ay ang kukunin niya si Francis para magtrabaho dito. Pagkatapos, dinala ni Bernardo si Francis sa isang pinch branch, isang lugar na gumagawa ng mga klasikong kotse para sa mga high-end na customer. Binibigyan siya ni Bernardo ng paglilibot. Ang lugar na ito ay nagpapatakbo bilang isang departamento ng pagbebenta ng kumpanya, na ang bawat miyembro ay may iba't ibang posisyon. Sa sandaling ito, ang mga kamay ni Francis ay hindi maaaring manatili, at hindi sinasadyang kinuha niya ang isang magazine mula sa mesa. Sa sandaling may baba niya ito, binawi ang magazine, na nagpapakita ng cabinet. Sa loob ay mga armas, na nagbibigay sa kanya ng takot. Ipinaliwanag ni Bernardo na autorisado silang gumamit ng mga hakbang sa labas ng batas para makuha ang mga card. Tumatanggap sila ng mga utos ng direkta mula sa hari, kaya lagi nilang inuuna ang paglutas ng mga isyu sa pinakamapayagang paraan na posible. Pero wala pa ring desisyon si Francis dahil dapat man lang ay bigyan siya ni Bernardo ng dahilan. Ipinaliwanag niya na ang taong pinaputukan ni Francis kahapon ay miyembro ng kilalang Klondike Gang, na siya ring organisasyong may pinakamalawak na koneksyon at pinakamalaking saklaw sa bansa. Ang mahalaga, ang target nila ay ang mga card, kaya madali nilang mati-trace si Francis. Kung gusto ni Francis na protektahan ang kanyang card at kumita ng maraming pera, maaari lamang siyang magtrabaho dito. Sa una, nagdadalawang isip siya, ngunit nang banggitin ni Bernardo ang sweldo, nagliwanag ang kanyang mga mata at agad siyang pumayag.
Magiliw na ngumiti si Bernardo at ipinaliwanag kay Francis ang mga pangunahing patakaran ng organisasyon bago ibalik sa kanya ang kanyang card. Ang posisyon niya sa trabaho para linlangan ang publiko ay isang trainee salesman. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang bagong dating kay Chris para sa pagsasanay. Dahil ang unang tuntunin ng trabaho ay kumilos ng elegante, dinala ni Chris si Francis para magpaayos ng suit. Pagkatapos ng pagdidisenyo ng may-ari ng tindahan, pumunta ang dalawa para sa dessert, ngunit kailangang mag-order si Francis ng ibang pagkain. Sa totoo lang, kumakain si Chris kasama ang isang magandang babae at nagsasabi ng mga matatamis na salita, na iniiwan si Francis na umupo mag-isa habang umiinom ng tubig. Isang nakatato na lalaki sa buong silid ang nang-aapi sa isang waiter dahil sa hindi sinasadyang pagbuhos ng cake sa kanya. Sa kabila ng taos-pusong paghingi ng tawad ng waiter, hindi pa rin ito hinahayaan ng nakatato. Makikialam na si Francis nang itinaas ng may tato ang kanyang kamao, ngunit nagpakita si Chris, hinaranggan ng suntok, at inipit ang may tato sa mesa, dahilan para humingi siya ng awa. Ang waiter ay masigasig na nagpasalamat kay Francis, ngunit tinanggihan niya ang kredito, sinabi na ito ay salamat kay Chris. Pagtalikod niya ay nakayakap na si Chris sa magandang babae. Pagkatapos, bumalik si Francis sa orphanage para sabihin kay Liam ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, ang mataas na sweldo, at syempre, naililigtas niya ang orphanage na ito. Pagkatapos, babalik siya sa dati niyang kubo na bahay para matulog hanggang kinabukasan. Bago mag-umaga, tumunog ang busina ng sasakyan sa labas, kaya napilitan si Francis na gumising ng maaga. Sa ibaba, naghihintay si Chris kasama ang signature classic na kotse ng kumpanya. Pagkapasok ni Francis, nakita niya ang kwintas ng isang babae. Hula niya na may ginawa ang pamosong si Chris sa kotse, at alam niyong lahat kung ano iyon. Nagmamadali si Chris sa mga abalang lansangan upang habulin ang kanilang target. Sa kanyang unang misyon, ang isang trainee na tulad ni Francis ay dapat lamang na manood at matuto. Pero ayaw niyang maging pabigat, kaya ginagamit niya ang card niya. Ang lalaking nakaupo sa target na sasakyan ay biglang tumalon sa bubong ng sasakyan ni Chris. Siya ang waiter na nakilala nila kahapon. Ang katawan ni Nelson ay parang bakal at walang bala ang maaaring tumagos sa kanya, ang pinsala ay halos zero. Hinahabol din ng mga sasakyan ng pulisya si Nelson, ngunit huwag makialam sa labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon kay Kapitan Yang, mga kakaibang tao lamang ang maaaring makitungo sa mga taong tulad nito. Sa paghaharap na ito, matigas na ginamit ni Francis ang kanyang baril kahit alam niyang hindi ito magdudulot ng anumang pinsala. Sa kasamaang palad, ang pinakamalakas na kaaway sa mundong ito ay hindi ang mga may katawan na bakal tulad niya, ngunit ang mga may kapangyarihan at walang kapantay na pag-iisip. Sinamantala ni Chris ang sandali nang umakyat si Nelson sa bubong ng kotse at inabot ang bintana para sakalin siya, pinaandar ang sasakyan sa ilog dahil nalaman na niya ang kahinaan ni Nelson. Sa katunayan, pagkatapos lumubog sa tubig, ang card ni Nelson ay na-neutralize dahil ang presyon ng tubig sa ilalim ng lawa ay pumipigil kay Chris na buksan ang pinto ng kotse sa itaas. Nakita din ni Francis ang sasakyan at eksaktong tinutukan niya ang bintana at nagpaputok para masira ni Chris ang pinto at makalangoy. Nagdive si Francis para hilahin si Nelson at ibigay siya sa pulis. Si Nelson ay isang street thug na swerteng nakapulot ng card na may kapangyarihan. Malaki ang utang niya, kaya minanipula siya para maging isang tulisan. Dahil dito, napag-isipan ni Francis ang paulit-ulit na kasabihan ni Bernardo at Liam, ang ating mga pagpipilian ay tumutukoy kung sino tayo. Pagpasok sa kwarto ay muling nakasalubong ni Francis si Chris. Ang magandang balita ay pinupuri ni Chris ang mahusay na kasanayan sa pagpaputok ni Francis. Ang masamang balita ay ang Two of Spades ay ang card na may pinakamahinang kasanayan sa kanila. Nakatanggap si Bernardo ng tawag mula sa kanyang superior na nagtuturo na kung hindi gumanap ng maayos si Francis, dapat nila itong tanggalin kaagad. Ngunit naniniwala si Bernardo na magiging positibong salik si Francis para sa koponan. Ang babaeng may pulang buhok na ito ay nagtataglay din ng card na may firepower. Siya at ang dalawang iba pa ay nakatayo sa harap ng nagninangas na apoy sa gabi, nagdarasal na parang sa isang relihiyon. Pumunta si Francis sa tindahan kung saan siya nag-order ng dilaw na suit at isinuot ito kaagad. Dito, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng isang pandurukot.
Nang walang pag-iisip, agad na kinuha ni Francis ang isang malapit na motorsiklo at hinabol ang kotse. Sa kotse, pinagbabantaan ng magkapatid na Carter si Leon, na mukhang walang pakialam. Mas kinakabahan ang mga tulisan kaysa sa kanilang biktima. Gusto nilang tawagan ni Leon ang kanyang mayamang ama para makakuha ng 10 milyon bilang ransom, ngunit hindi nila inaasahan na wala nga pala si Leon ng numero ng telepono ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nararamdaman nila na may hindi tama. Sa pagtingin sa likod, nakita nilang hinahabol sila ni Francis sakay ng kanyang motorsiklo. Inactivate niya ang kanyang card, na nagiging baril at pinaputukan ang mga gulong ng sasakyan, na naging dahilan upang bumagsak ito sa isang emergency fire hydrant, na nagsabog ng tubig sa lahat ng dako tulad ng ulan. Ang dalawang lalaki sa kotse ay nakayuko, habang si Francis ay kinuha ang kamay ni Leon at dinala siya sa isang malapit na tindahan. Hindi na-appreciate ni Leon ang walang galang na ugali ni Francis dahil masyado siyang nagmamadali. Higit pa rito, nagdulot siya ng pinsala sa lungsod. Nang matapos siyang magsalita, sumambulat ang magkapatid na Carter, na hinihiling na magbayad si Leon ng 10 milyon. Hindi na pandurukot, itinuturing nila itong kabayaran. Nalugi ang maliit na pabrika ng kanilang pamilya nang magmungkahi ng proyekto ang kumpanya ng ama ni Leon ngunit kinansela ito nang walang paunang abiso. Normal ang tingin ni Leon dahil hindi batas ng kalikasan na ang malalaking isda ay kumakain ng maliliit na isda. Ayaw niyang makisangkot sa sama ng loob ng mga mahihirap, na nagpapakita ng paghamak hanggang sa huli. Sa una, si Francis ay may kaunting simpatiya at ayaw niyang magpakasakit, ngunit mas gusto ng magkapatid na makipag-usap sa kanilang mga kamao. Kaya't ang tatlo ay napunta sa isang magulong labanan. Nang maglaon, dumating ang mga pulis at dinala ang lahat sa istasyon para sa pagtatanong, kabilang ang mga kaso ng pandurukot at pinsala sa ari-arian. Kahit sa istasyon ng pulisya, patuloy na nagpupuno si Leon tungkol sa kanyang mga prinsipyo. Ang isang tulad ni Francis, na mas gusto ang isang palaboy na pamumuhay, ay hindi nakakaintindi at ayaw umintindi. Sa tingin niya ay diktador si Leon at ang pamumuhay na tulad nito ay hindi magkakaroon ng paggalang sa matanda or kabataan. Kahit papaano, ang komentong ito ay umaabot sa ama ni Leon. Sa puntong ito, tumayo si Leon at lumabas kasama ang mga pulis sa pintuan, hindi man lang siya pinigilan. Lumabas si Francis para sundan si Leon. Nais silang pigilan ng babaeng inspector, ngunit nananatiling kalmado ang hepe ng pulisya na si Yanji, na sinasabi sa kanya na kung ayaw niyang makita ang araw bukas, dapat niya silang arestuhin. Samantala, pansamantalang nakakulong ang magkapatid na Carter at walang ganoong mga pribilehiyo. Hindi mahalaga dahil nagpakita ang pinuno ng pangkat ng cult, si Nika, at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagsunog sa istasyon ng pulisya. Sa kabilang banda, magkasabay pa rin sa paglalakad sina Leon at Francis nang biglang nawala si Francis. Maya-maya, bumalik siya na may hawak na 2 pagkain. Inilibre niya si Leon sa pagkain na ito bilang paghingi ng tawad sa nangyari sa police station kanina. Kaya, umupo ang dalawa sa hagdan at sabay na kumain. Walang espesyal dito, ngunit sa mundo ng mga mayayaman tulad ni Leon, ito ay isang bagong bagay. Pinag-uusapan ni Francis ang tungkol sa kanyang pagkabata, ngunit nakikita ito ni Leon bilang isang pagtatangka lamang na makakuha ng simpatiya at kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali. Hindi rin matatag ang pagkabata ni Francis, ngunit naging blanko ang lahat ng ma-accident siya at mawalan ng alaala. Maging ang mga alaala ng kanyang pamilya ay wala na. Ang nananatili sa kanya ay ang bahay ampunan na kumupkop sa kanya hanggang sa siya ay lumaki. Pagkatapos kumain, umuwi ang dalawa kasama si Francis na nagmumungkahi na sumakay sila sa subway. Natanto ni Leon na kakaiba ito. Sa katunayan, hindi pa siya nakabiyahe sa ganitong paraan noon. Isang bata ang aksidenteng tumakbo at nabuhusan ng ice cream ang bagong binili na suit ni Francis. Habang galit na pinapagalitan ni Francis ang bata, mahinahong umupo si Leon at malumanay na tinatrato ang bata at ang side niyang ito ay nagpagulat kay Francis. Pagdating nila sa istasyon, nakasalubong nila sina Nika at ang magkapatid na Carter. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang card para sunugin ang tren, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao. Ang layunin ay nananatiling hindi nagbabago, gusto pa nila ng kabayaran. Lalong lumaki ang apoy nang marinig ni Nika na sinabi ni Leon na handa ang kanyang ama na tanggalin ang anumang banta, kabilang ang kanyang sariling anak. Noong una,
Ayaw makipag-compromise ni Leon, ngunit nang makita si Francis na nahihirapang huminga dahil sa malaking apoy, pumayag siyang sumama sa kanila. Dinala ang dalawa sa isang abandonadong pabrika kung saan pinapanood nila ang tatlong taong nagdadasal gamit ang kanilang nakakabaliw na paniniwala. Sa puntong ito, naaalala nila ang presensya ni Francis, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang hulaan ng random na hindi siya mukhang isang estudyante mula sa isang paaralan para sa mga mayayaman. Sinasabi rin nila na mukhang duwag si Francis. Ang tibay ng tao ay may mga limitasyon, kaya't inilabas ni Francis ang kanyang card para harapin sila. Ginawa itong baril at direktang tinutukan ang may pulang buhok na amo, paulit-ulit na hinayla ang gatilyo. Ngunit ang kanyang apoy ay mas malakas at ganap na sinusunog ang kanyang mga bala. Pagkatapos ay patuloy niyang inaatake si Francis, na nagpapahirap sa kanya na umiwas. Kapag naging kritikal ang sitwasyon, dumating si Chris sakay ng kotse. Sinunod niya ang utos ni Leon at nagdadala ng 1,000,000 yen na cash. Sa sandaling makita ng magkapatid na Carter ang pera, nagliwanag ang kanilang mga mata. Dito rin ibinunyag ni Leon ang kanyang huling hakbang. May card din siya at miyembro ng grupo. Sinipa niya sa hangin ang malita ng pera na parang mga paputok at ginawang kanyen. Sa katunayan, kapag ang mayayaman ay nakakuha ng kapangyarihan, dapat nilang pabilibin ang iba. Sa isang putok lang, malamig na niyang pinatumba si Nika. Sinasamantala nila ang pagkakataon na kumpiskahin ang kanyang card. Habang papalabas si Leon, bumagsak ang haligi ng apoy. Sa kabutihang palad, tumakbo si Francis upang iligtas siya sa tamang oras. Bumalik silang lahat sa kumpanya kung saan ibinunyag ni Bernardo ang pagkakakilanlan ni Leon. Higit pa sa kanyang napakayaman na background, siya rin ang manager ng Old Maid Street branch ng Pinocchio Car. Ang pinaka-nagulat ay si Francis dahil sumama lang at pantay ang pakikitungo niya kay Leon. Samantalang ang lalaking ito ay talagang amo niya. Bilang resulta, parehong nakakuha ng leksyon sina Francis at Chris mula kay Leon. Ang pagkabata ni Winona ay ginugol sa paglaki sa mga bisig ng kanyang ama, isang kilalang samurai. Dahil dito, nalantad si Winona sa espada mula pagkabata. Siya ay tinuruan ng maraming bagay, lalo na tungkol sa malaking ace card. Sa tuwing bubunot siya ng kanyang espada, iba't ibang personalidad niya ang nagpapakita. Ibinalik ng alarm clock si Winona sa realidad sa kanyang magulong kwarto. Nagmamadali siyang nagpalit ng damit at pumasok sa trabaho, hindi nakakalimutang dalhin ang kanyang card. Sa daan patungo sa kumpanya, nakatagpo siya ng ilang isyu, ngunit late pa rin dumating. Nakatuon siya sa kanyang trabaho, ganap na hindi alam na ninakaw ni Francis ang isang customer mula kay Chris. Sa oras na matapos ang trabaho, madilim na, kaya pumunta silang lahat sa isang beer pub, ngunit si Winona lang ang nakaupo sa magkahiwalay na mesa. Heartbroken siya at umiinom ng sunod-sunod na baso. Ang tatlong kasamahan ay nakaupo at humihigop ng serbesa at merienda, nag-uusap tungkol sa trabaho sa araw na iyon. Kilala sila ng may-ari ng pub at para salubungin ang bagong dating, si Francis, nililiber ng may-ari ang lahat ng alak ngayon. Gabi na, pero si Chris na lang ang hindi nakarating dahil kilala siya sa pagiging huli sa grupo. Nakikinig ang grupo kay Leon na nagpapaalala kay Francis sa mga patakaran ng grupo nang biglang dumating ni Chris. Hindi nalilimutang ipaalala kay Francis ang panuntunang numero 1, huwag hayaang bumunot si Winona ng kanyang espada. Siya na nakaupo sa susunod na mesa ay matatag na iginiit na hindi na niya muling babunutan ang kanyang espada. Nang makita si Winona na masama ang pakiramdam ngayon, umiinom ng beer na parang tubig, lahat sila ay gumagawa ng mga dahilan upang umalis, naiwan lamang sina Francis at Chris. Natigil sila sa pasanin na ito. Sa pagbabalik, nakikinig sila kay Winona na nag-uusap tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Naaalala niya ang kanyang ama at ang mga turo nito. Paggising niya, kinaumagahan na. Pagkatuto mula kahapon, maaga siyang pumasok sa trabaho ng 30 minuto at mas maginhawa ang trapiko. Saktong pagupo niya, ang orasan ay 9 na. Samantala, lahat ay abala sa trabaho. Sinusubukan ni Francis ang pagmamaneho ng kotse kasama ang customer kahapon habang si Bernardo ay nakatanggap ng tawag mula sa chairman. Ipinabatid sa kanila na may nagaganap na pagnanakaw sa bangko sa lungsod. Hindi pa dumarating si Chris sa kumpanya. Busy din si Komar dahil maya-maya ay susuportahan na niya si Chris.
Si Winona na lang ang nananatili sa opisina na handang tumanggap ng mga order ng suporta mula sa kanila. Sa kabilang banda, kausap ni Chris ang mga magnanakaw sa bangko. Tinawagan niya si Winona na nakarinig ng buong usapan. Ang mga magnanakaw ay pawang armado at para tulungan ang mga tao na makatakas, ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan sila mula sa mga bala. Iniulat ni Chris ang sitwasyon kina Winona at Comar. Noong una ay si Comar lang ang pupunta, pero si Winona ay ayaw magpahuli at nagpumilit na pumunta, kaya pumunta ang dalawa. Habang nagmamaneho papunta sa intersection na may berdeng ilaw kasama ang customer na nagtitest driving, napansin ni Francis si Chris na nagmamaneho, hinahabol ang mga magnanakaw sa unahan. Napagtantong si Chris ay nasa isang misyon, si Francis ay nagkunwaring may sakit sa tiyan at kailangang pumunta sa banyo, pagkatapos ay mabilis na sumunod. Ang bawat tao ay nagmamaneho ng kotse upang hulihin ang mga magnanakaw sa bangko na tumatakas kasama ang mga bihag. Nagpapakita ang isang klasikong eksena sa paghabol sa mga lansangan. Nang sa tingin ng mga magnanakaw ay nakatakas na sila, ginamit ni Comar ang kanyang kapangyarihan para palaguin ang mga baging mula sa mga puno ng kahoy, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa pagkakataong ito, humahabol din ang sasakyan ni Winona. Mahusay niyang ginagamit ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito hinugot mula sa kaluban nito, ginamit lamang ang salubungan na espada upang sugatan ang ilang magnanakaw, habang iniligtas ni Comar ang mga bihag. Nakapagtataka, hindi ang mga tulisan ang may hawak ng card, ito ang bihag. Tinusok niya si Comar at ipinakilala ang sarili bilang si Johnny, ang may hawak ng Four of Hearts. Maraming duplicate ang nagmula-mula sa kanyang katawan. Kahit gaano karaming talunin ni Winona, patuloy silang dumarating. Siya ay patuloy na nagre-replika, na nagpapaalala sa kanya ng babala ng kanyang ama. Napaatras sa isang sulok, nagpa siya si Winona na bumunot ng kanyang espada at pinutol ang lahat ng mga duplicate sa kanyang harapan. Iniisip ni Comar na kontrolado niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya nagawa. Siya ay nagpakita bilang pangalawang personalidad ni Winona. Ito ay kapag ang tunay na problema ay nagpakita. Sinamantala ni Comar ang pagkakataong ito para magpadala ng apurahang mensahe kay Chris. Ngayon, kahit gaano pa karami ang mga duplicate, lahat ng ito ay pinangangasiwaan ng babae. Balak pa niyang hiwain ang orihinal, pero buti na lang at pinigilan siya ni Comar. Gustong putulin ng kanyang baliw na personalidad ang sinumang dumating sa kanyang paningin. Palagi siyang nasa combat mode kasama ang buong mundo. Maayos ang kalaban, ngunit kung makatagpo siya ng mga kaalyado, magkakaroon ng kaguluhan. Kahit papaano, narinig din ni Leon na binunot ni Winona ang kanyang espada. Agad siyang nagpalipad ng helicopter roon at ibinaba ang pinakamalaking safe ng Central Bank para itago siya. Walang nag-iisip na makakatakas ang babae, ngunit madalas na nangyayari ang hindi mo inaasahan. Pinutol ng babae ang safe at tumalon pa para putulin ang helicopter ni Leon. Sa kabutihang palad, ang piloto at si Leon ay nagtagumpay na tumalon. Mabilis na naghagis ng lambat si Comar para iligtas ang dalawa. Dama po ang babae sa parehong lugar at itataas na sana niya ang kanyang espada upang bigyang kasiyahan ang kanyang kamay nang magpakita si Chris. Nag-redirect siya at lumiko para putulin siya dahil alam niyang si Chris ay isang tansejiri, isang bagay na ginagamit ng samurai para sa pagsasanay sa pagputol. Gayunpaman, medyo iba si Chris dahil kaya niyang pagalingin ang sarili kahit na matusok at hindi siya nasasawi. Kahit masakit pa rin ang nararamdaman niya, alam ito ng babae, kaya tuwing lalabas siya, ginagamit niya si Chris sa paghiwa. Ang isang taong baliw na tulad niya ay dapat mag-enjoy sa pakiramdam. Pero hindi alam ng babae na may bagong miyembro ang team, si Francis. Ang kanyang card ay maaaring hindi mukhang mas malakas kaysa sa iba, ngunit ang kanyang kakayahan sa pagpuntirya ay pinakamataas. Nagpaputok siya ng 3 putok na hindi nakakasama sa katawan ni Winona, ngunit pinalayo ang espada mula sa kamay ng babae. Alam niyang kapag wala na siya ng espada ay babalik sa normal ang lahat. Naalala ni Winona na minsang umasa ang kanyang ama na hindi niya tatahakin ang isang landas na tulad niya, isang landas kung saan kalungkutan lamang ang sama-sama sa iyo. Ngunit nais niyang maging ang taong nais niya at naniniwalang siya ay tunay na magtatagumpay. Pinunasan ni Winona ang naluluhang mga mata, at ang unang taong nakita niya ay si Francis at ang mabait na tao ay tunay na si Francis.
Pinayuhan niya siya sa kanyang optimistikong pag-iisip, na nagbibigay kay Winona ng maraming iba't ibang pananaw. Pagkatapos magsalita, nagpaalam na siya at umalis. Magtatapos ang misyon sa gabi, ngunit naghihintay pa rin ang kanyang customer sa intersection. Ang ingay mula sa pagnanakaw sa bangko kahapon ay mabilis na nakarating sa pandinig ng pulis na si Sujira. Isang bagong recruit sa departamento ng pulisya ang itinalaga upang imbestigahan ang misyong ito. Nagbigay ng impormasyon ang staff tungkol sa lalaking dumating kahapon, si Chris. Madalas siyang nakikita ng mga tao na naka-red suit, nakikipagmabutihan sa mga babae. Sa katunayan, ang mabuting balita ay mabilis na nakakalat. Mabilis na pumunta si Sujira sa himpilan ng pulisya para magsumbong kay Yanji, ngunit walang nagmamalasakit at pinayuhan siyang huwag makisali. Nilalayo niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga kaso na nauugnay sa mga taong ito sa computer, ngunit lahat ng mga ito ay tinanggal na. Hindi maintindihan ni Sujira kung bakit hindi napapansin ang mga kaso kapag sangkot ang mga empleyado ng Pinnacle. Dahil dito, lalo siyang nakatitiyak na dapat may nakatagong kwento sa likod nito. Sa kanyang mausisa at lalo na matigas ang ulo na personalidad, hindi pinansin ni Sujira ang payo ng kanyang mga kasamahan at determinado siyang mag-imbestiga ng maigi. Si Johnny ay naaresto sa pinakahuling kaso. Itinalaga ni Kapitan Yanji ang interogasyon na ito kay Sujira. Kinakabahan ang lalaki, natatakot na baka masawi siya anumang oras. Nangako siya kay Sujira na isisiwalat niya ang lahat tungkol sa kanyang angkan kung masisiguro niya ang kanyang kaligtasan. Kumpiyansa si Sujira na nangako kay Johnny na titiyakin niyang makakaligtas siya at nag-issue ng witness protection order sa kanyang mga kasamahan. Ngunit si Johnny mismo, bilang isang miyembro ng angkan, ay alam na hindi siya makakaligtas. Kaya, paano makatitiyak ang isang tagalabas na tulad ni Sujira na mananatili siyang buhay? Samantala, si Kapitan Yanji ay nasa kanyang sasakyan na may kausap sa telepono. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari noong nakaraang buwan sa Fall End, ngunit ihahayag ba ito ng chairman? Pinaalalahanan lamang ng lalaki ang matandang hepe ng pulisya na alamin ang kanyang mga limitasyon, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Pagkatapos, pumunta si Yanji at ang kanyang subordinate na si Sujira upang obserbahan ang sitwasyon sa kumpanya ng Pinnacle. Iniulat niya ang lahat ng pang-araw-araw na gawain ng mga empleyado doon. Matapos silang sundan ng ilang oras, dumalo si Yanji sa isang party at hindi sinasadyang nakasalubong niya si Benji. Ito ay ang parehong Benji na nakaharap ni na Francis at Chris. Hindi siya nasawi at ngayon ay nagtatrabaho bilang bantay sa labas ng party para sa kanyang amo. Tinukso siya ni Yanji, na nagsasabi na ang pagkatalo ng isang baguhan ay lubos na nakakahiya. Susuntukan na sana siya ni Benji para makipag-away, pero pinigilan siya ng kasamahan sa tabi niya. Ang pag-iisip na walang sino man ang maaaring makasugat sa kanya ay sapat na para magalit siya. Ang party sa loob ay hindi kapani-paniwalang maluho. Ang bawat panauhin ay mukhang napaka-elegante at classy. Lahat sila ay mga tao sa tuktok ng food chain, mula sa mga financial tycoon hanggang sa mga music hero. Isang makaranasang tao tulad ni Yanji ay maaaring sabihin sa isang sulyap na sila ay may kaugnayan sa industriya ng militar. Matapos hayaan ang mga bisita na kumain ng ilang sandali, nagpakita ang pangunahing karakter, na mukhang hindi naiiba sa isang tunay na boss ng mafia. Samantala, katatapos lang ng trabaho ni Francis at nakauwi na siya nang may makita siyang maitim na figure na tumatakbo. Agad niyang binunot ang kanyang baril at hinabol, nakasalubong lamang si Sujira, na ipinakita ang kanyang police ID card. Kaya naman, pinusesan siya at dinala sa sasakyan. Sa sandaling ito sa party, na-off ang mga ilaw sa paligid, naiwan lamang ang spotlight sa stage kung saan nakatayo si Benny. Nakatayo siya roon na nagsasabi tungkol sa lahat ng uri ng mga prinsipyo sa buhay. Bagamat mayroong ilang mga hindi magalang na salita dito, kung sino ang may mas maraming asset ay may karapatang magsalita. Siguradong si Benny ang pinuno dito at ipinakilala niya si Mr. Moreno, isang ministro ng hustisya, at nagkomento pa sa kanyang bukol na ulo. Bagamat biro lang, tinanggap naman ito ng mga bisita. Masayang nagtawanan ang lahat. Habang nagpapatuloy ang pagsasalita ay lumapit ang kanyang kampan at may ibinulong sa kanyang tenga. Nang maglaon, isang lalaki ang dinala ng dalawang bodyguard ni Benny, na nakatakip ang ulo. Nang matanggal ang takip, si Johnny iyon. Kahit papaano,
Nahuli niya si Johnny mula sa detention center at ginawang hindi epektibo ang immunity badge ng pulis laban sa kanyang kapangyarihan. Ang krimen ni Johnny ay ang pagkawala ng kanyang card sa iba. Bumalik kay Francis, na pinusesan ni Sujira at dinala sa sasakyan ng pulis. Matapos magmaneho ng medyo malayo, nabangga nila ang isang school bus, dahilan para mabaligtad ang kanilang sasakyan sa gitna ng ilang na kalsada. Hating gabi na noon, mabuti na lang at hindi ito sumabog, at walang nasawi. Lumipad ang school bus sa ibabaw nila, sa kabutihang palad, parehong nakatakas sa tamang oras bago bumagsak ang bus sa kanilang mga ulo. Ngunit walang swerte si Johnny, binali ni Benny ang kanyang leeg, hindi mabilis, ngunit dahan-dahan. Ang pagbali ng buto sa ganitong paraan ay mas masakit kaysa gawin ito ng sabay-sabay. Halos hindi pa nakaka-recover sina Francis at Sujiro mula sa nasusunog na sasakyan nang dumating ang isa pang sakuna. Isang kakaibang babae ang lumapit at tinawag si Francis na maliit na tuta mula sa pinnacle. Nagamit na niya ang kanyang card para takutin siya, halos hilahin ang gatilyo, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kinokontrol pa niya ang mga kalapit na bagay upang harangan ang mga bala para sa kanyang sarili. Maaring taglayin din niya ang kapangyarihan ng isang card habang ginamit niya ang telekinesis upang pigilan si Sujiro. Pagkatapos ay kinokontrol ang kamay ni Francis, hawak ang baril patungo sa pulis na parang puppet show. Lumipad ang bala ng hilahin ni Francis ang gatilyo sa ilalim ng kontrol ng babae. Sa party ni Benny, sobrang tense ang atmosphere. Nasasaksihan ng mga bisita si Johnny na dahan-daang binali ang buto sa harap ng kanilang mga mata. Nabaluktot na ang kanyang leeg sa limitasyon na kayang tiisin ng katawan ng tao at tumalsik ang dugo na parang fountain. Habang si Benny ay nanatiling kalmado sa harap ng kasuklam-suklam na eksenang ito, ang mga bisita ay mapatla at hindi makapagsalita. Marahil ito ang isa sa mga paraan na pinagsama niya ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang resulta ng naunang pagpapaputok ay walang nasawi. Tunay na ang kabaitan ay dapat pahalagahan, ngunit ang kagandahang loob ng mahina ay napakawalang kabuluhan. Halimbawa, si Sujira, isang baguhang opisyal sa departamento ng pulisya, na nangangarap na makahanap ng hustisya at handang harapin ang isang malaking kaso na kinasasangkutan ng maraming puwersa sa likod nito. Sa pagkakataong ito, maaaring hindi tumama ang bala ni Francis, ngunit hindi siya makakatakas magpakailanman. Ito ay isang babala lamang. Ang babae mismo ang nagsabi na kung siya ang may baril sa kanyang ulo, si Sujira ay makakatagpo na ng hari ng impyerno. Pagkatapos ng party, tumayo si Yanji sa labas at naghihintay kay Benny, na naglalayong magtanong tungkol sa pag-atake sa Champollier Palace noong isang buwan. Dahil sa kaganapang iyon na mas maraming tao ang nagtataglay ng mga card na may mga espesyal na kapangyarihan, na nagdulot ng hindi maliit na halaga ng problema. Sinabi lang ng matandang lalaki na wala siyang alam. Bagamat buong lakas ay nagmakaawa si Yanji, hindi pa rin niya sinabi at pinayuhan din siyang huwag maniwala sa mga sinasabi ng iba. Huwag kang mag-alinlangan, baka mabigla ka, aniya, saka umalis ng hindi lumilingon. Nagkamalay si Sujira matapos makatanggap ng aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit para sa isang matigas ang ulo gaya niya, hindi tiyak kung mananatili ang araling ito. Talagang sayang ang oras sa isang tulad ni Sujira. Ipinagtapat niya kay Francis na mula sa murang edad ay curious na siya. At isa pa, hindi niya kayang baliwalain ang nangyayari sa kanyang mga mata. Nawalan siya ng antok at nabaon sa dugo niya ang kuryosidad. Kaya walang paraan na magiging kontento si Sujira na ihinto ang investigasyon dito. Naubos ang hininga ni Francis sa pagsisikap na payuhan siya. Pero kung hindi siya makikinig, so be it. Pinusesan siya nito sa nasunog na kotse, inutusan siyang palamigan muna ang kanyang ulo, pagkatapos ay umalis. Kinaumagahan, hinatid ni Sujira si Yanji upang obserbahan ang sitwasyon sa Pinnacle Company. Nagpark sila saglit sa labas, pagkatapos ay bumalik sa headquarters. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili bilang isang bata, kung gaano siya ka-curious nang minsang napansin niya ang isang pagkakamali sa spelling sa isang pahayagan, at nagpadala ng isang liham sa tanggapan ng editorial. Sa huli, ginantimpalaan siya ng lapis. Ngayong malaki na siya, malapit na siyang gantimpalaan ng candy. Ngunit ito ay tansong candy, isang euphemism para sa mga bala. Sinabi sa kanya ni Yanji ang tungkol kay Johnny. Ang taong minsan niyang pinangunahan sa pag-iimbestiga, ang kanyang bangkay ay natagpuan sa tabi ng ilog kaninang umaga.
Narinig ito ni Sujira at bumuhos ang malamig na pawis. Sa meeting place ng team ni Johnny, nandoon ang lahat, ngunit walang nagluksa sa kanyang pag-alis. Maraming taon na ang nakalilipas, partikular noong nahahati pa ang Champollier sa 4 na rehiyon, ang mga demonyong sundalo ay nagmula sa dagat upang sakupin ang isla. Nagpakitang kasama nila ang isang wizard at isang lalaki na nagpapahayag sa mga tao. Ang lalaking ito ay ang hari ng Champollier, at kung nais nilang iligtas ang isla, kailangan nilang pumili ng 13 kabalyero mula sa 4 na rehiyon upang tumayo sa tabi niya. Kaya, isang hukbo ng 52 kabalyero ang nabuo mula sa 4 na rehiyon upang iligtas ang isla. Binigyan din ng wizard ang bawat isa sa 52 knights ng card mula sa deck na 52 para ipakita ang kanilang katapatan sa lalaki. Ang mga kabalyero ay nangako ng kanilang katapatan at nagsimulang lumaban upang mabawi ang kalayaan para sa bansa. Sa kabila ng maraming pagdanak ng dugo, hindi sila nagtagumpay. Bumaling sila sa paggamit ng mga card ng wizard, lahat ay ibinigay sa lalaki. Nagpatuloy ang labanan at nanalo sila, pinag-isa ang 4 na rehiyon, at siya ang naging unang hari para sa naitala sa aklat na natagpuan ng mga arkeologo. Ngayon, ang mga bagay na inilalabas ay pawang mula sa kahariang ito, at lalo na ang card ay dinadala rin sa isang auction sa barkong Queen Black Lady. Sa ilang silid, si Norman, ang CEO na nagbibigay ng isang pakikipanayam na may hindi kapani-paniwalang katawa-tawa na kilos. Malapit na itong magpabalisa kay Francis dahil dumaranas siya ng matinding pagkahilo sa dagat. Pinag-uusapan ng lahat ang mga tao sa paligid nitong si Norman, lalo na sina Braz at Brandy. Ang dalawang ito ay nagtataglay din ng mga card. Ang misyon nila ngayon ay lokohin ang lahat para nakawin ang card na ipina-auction. Maya-maya, lumapit si Leon at sinabi kay Francis na hindi ito mali. Hindi sila magnanakaw, kinukumpiska lang nila ang mga card mula sa labas para ibalik ito sa royal family, at ito ay ganap na legal. Tumingin si Leon kay Francis na namumutla ang mukha, may hawak na balde para pagsukaan. Ang kanyang kalagayan ay tila medyo malubha na may pagkahilo sa dagat. Sa puntong ito, iniisip ni Leon na kailangan nilang baguhin ang plano, ngunit gusto pa rin ni Francis na lumahok. Agad na tinanggihan ni Leon ang misyon na ito, hinihiling na mag-ingat sila sa bawat hakbang. Ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa kapahamakan. Sa pinakamasamang kaso, maaari silang kasuhan ng mga criminal offense. Hindi nila maaaring hayaang makaapekto sa buong team ang suka ni Francis. Nanindigan si Chris para pakalmayan si Francis, nangako na magagawa niya ito. Kahit tutol si Leon, kailangan niyang sumuko sa determinasyon ni Chris. Kaya, nagsisimula silang kumilos ayon sa plano. Habang nagaganap ang auction sa entablado, sa likod ng mga eksena, ginagawa nila ang kanilang balak na nakawin ang item. Si Francis, kasama ang kanyang bihasang craftsmanship, ay nagbabalat kayo bilang isang empleyado sa backstage upang lapitan ang supervisor at nakawin ang susi mula sa kanya. Isang tila hindi sinasadyang pagtatagpo lamang ang nagpapahintulot sa kanya na madaling makuha ang gusto niya. Pagkatapos, lumabas siya, gumawa ng gulo, at maginhawang ibinato ang susi kay Komar, na nakabalat kayo bilang isang waiter. Inilagay niya ang susi sa isang basong tubig at ibinigay kay Winona, na nagpapanggap na bisita sa yate. Tumalon siya pababa sa ibabang palapag, sinasadya, na hindi sinasadyang nabangga ang isang security guard sa barko, nahuhulog ang susi sa labas. Hinihiling din niya sa kanya na pumunta sa kanyang silid upang maglinis at magpalit ng mabilis. Nandyan na si Chris para kunin ang susi. Habang si Komar ay nagtatrabaho sa kusina, gamit ang kapangyarihan ng green card sa pamamagitan ng mga tubo, palihim niyang kinuha ang security card sa bulsa ng lalaking nakabanggaan ni Winona kanina. Gumagamit sila ng mga device para makipagpalitan ng impormasyon sa isa't isa. Kailangan pa ni Komar ng mas maraming oras at humiling kay Winona na tulungan siyang bumili ng oras. Kakatapos lang maligo at magpalit ng damit ng security guard, kumuha siya ng alak para aanyayahan siyang uminom ng sabay. Noong una, balak niyang tumanggi, ngunit paano niya malalabanan ang alindog ng isang magandang babae? Dahil dito, nakuha ni Komar ang security card. Samantala, nakarating na si Chris sa kwarto kung saan nakalagay ang card. Sandali siyang nakatayo habang nakataas ang mga kamay, naghihintay na may hatid ni Komar ang card sa pipe. Pagkatapos makuha ang card, pumunta siya sa ibang kwarto.
Maingat na hindi pinaganya ni Chris ang kamera bago kumilos. Sa auction, si Komar, na nakabalat kayo bilang isang waiter, ay nagdadala ng tubig kay Leon, na aktwal na nag-uulat ng pag-unlad ng misyon. Nang marinig na ang mga resulta ay hindi tulad ng inaasahan, si Leon ay nalilito, nag-aatubili na umupo sa isang lugar. Hindi pa nagpapalit ng card si Chris nang magpakita si Brandon, at gumamit siya ng kuryente upang atakihin siya, na nagparalise sa kanyang buong katawan. Karaniwang ginagawa ng 1,000,000 boltahe ang isang tao sa sunog na baboy, ngunit iba ang walang kasawiang si Chris. Nasira din ng kuryente ang communication device ni Leon kaya lalo siyang nataranta. Tinatawag niya si Winona, pero lasing na ito kasama ang security guard sa kwarto. Okay pa rin si Francis, dinaranas lang ng matinding pagkahilo sa dagat. Nagawa pa rin niyang ipunta ang sarili kay Chris para tingnan ang sitwasyon ng auction. Pinaalis na ni Norman ang auctioneer at umakyat siya sa entablado. Si Leon, na karaniwang kalmado, ay hindi na makaupo at nagsimulang magbid laban sa kanya. Kasama na ngayon sa labanan sa pagitan ni na Chris at Brandon si Francis, ngunit dahil sa kanyang matinding pagkahilo sa dagat, siya ay pinigilan ni Brandon at naging bihag upang bantaan si Chris. Nagkunwaring sumuko si Chris at sinipa ang cabinet na naglalaman ng totoong card. Desperado itong hinabol ni Francis at aksidenteng naitulak ang cabinet papunta sa main stage. Sa gitna ng auction, nahulog si Francis sa ibabaw ni Leon, na pinipigilan siyang sumigaw ng presyo upang makipagkompetensya para sa card. At kahit nanalo si Norman sa auction, wala itong silbi. Yung babaeng nanakot kay Sujira kanina ay nagnakaw ng card. Gumagamit siya ng helicopter para lumipad, pagkatapos ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang cabinet para lumipad pataas, na matagumpay na nakuha ang card at ang misyong ito ay isang kabiguan. Kinabukasan, nagulat ang media tungkol sa auction. Nakikipag-usap ang High Card Group tungkol dito. Lahat ay nagkamali, kaya walang sino man ang maaaring sisihin ang sinuman. Ang pinaka nakakaawa sa kwentong ito ay si Norman. Nawala niya ang parehong pera at ang item, at nagalit siya dahil walang artikulo sa balita na nagbanggit sa kanya, kahit na nagbid siya ng maraming beses na mas mataas kaysa sa iba. Hiniling ni Norman sa kanyang assistant na hanapin siya ng isang eksklusibong panayam at hiniling na iulat ng mga pahayagan ang detalye tungkol sa kanya. Pero nag-leave na si Brandon para ihatid ang anak sa school. Desidido si Norman na talunin si Leon sa susunod, kaya tuwang-tuwa siya at hindi na iniisip ang nakaraan. Si Cheska ay isang magandang babae na naka-live streaming at nakikipag-usap sa mga tao sa kanyang pag-uwi. Biglang may boses na nagsalita. Nakatayo roon si Chris gamit ang kanyang mga makalumang diskarte sa panliligaw, ngunit natatawa itong si Cheska at sinabing hindi siya interesado sa kanya. Nang tumalikod na siya para umalis, naglakad si Francis, na hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang baywang, na ikinagulat niya, at nag-spray siya ng pepper spray sa kanyang mga mata. Nang makitang mukhang malapit ang dalawa sa isa't isa, ginamit ni Cheska ang kanyang love card bilang bonus para magbigkis ang kanilang mga kamay. Kaya't hindi maaaring iwanan ng dalawa ang isa. Pumunta sila sa isang beer pub at sinabihan si Komar na huwag itong banggitin kina Winona at Leon, baka pagtawanan sila. Ang may-ari ng pub, na nakikita ang malapit na pagsasamahan sa pagitan nila, ay binigyan pa sila ng ice cream. Nagalit si Chris dahil may date siya ngayong weekend, kaya determinado siyang hanapin ang babaeng iyon para i-neutralize ang kapangyarihang ito. Tinutulungan sila ni Diego na makahanap ng impormasyon tungkol sa babae. Nang maubos ang ice cream, sabik silang tumakbo para hanapin si Cheska. Siya ay nasa swimming pool kasama ang kanyang mga kaibigan na dumadalo sa isang party. Mabilis na nagpakita ang dalawa, ano ngayon? Ayaw pa rin ni Cheska na i-neutralize ang kapangyarihang ito. Naisip ni Chris na putulin ang kanyang braso. Kung tutuusin, siya ay immortal at kayang pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit hindi pa rin ito makapaghihiwalay sa kanila. Ang tanging paraan ay ang hanapin si Cheska. Ang tatlo ay nagkikita kung saan-saan hanggang sa punto kung saan inaakala ang mga ito bilang mga stalker, ngunit alam niya kung ano ang gusto ng mga ito mula sa kanya. Dahil dito, 3 araw na silang tumatakbo sa lungsod nang hindi kumakain or natutulog. Hindi nila akalain na ganito pala ka-outgoing ang pamumuhay ni Cheska. Umupo ang dalawa para magpahinga sa park. Dito, aksidente nilang nakilala si Andrew, isang customer ng kumpanyang pinaglilingkuran ni Francis.
Nakikita niyang magkahawak kamay ang mga ito at hindi niya ito maintindihan bilang isang relationship. Bago sila makapagpaliwanag, hinailan na ni Chris si Francis para ipagpatuloy ang paghahanap kay Cheska. Ngunit walang paraan na madali niyang in-neutralize ang kapangyarihan ng card. Tumanggi pa rin si Chris na sumuko, na gustong makipaghiwalay kay Francis sa lahat ng paraan. Pagod na pagod si Francis at ayaw na niyang magpatuloy sa pagtakbo ng ganito. Sa wakas, pumunta ang dalawa sa bahay ni Francis. Mabilis silang kumain ng dilat ang pagkain at pagkatapos ay humiga na. Nakatagpo ng mga bangungot si Francis. Sa loob ng maraming taon, madalas niyang panaginip ang isang gabing may hawak na espada sa kanyang harapan. Sa paligid niya ay isang dagat ng apoy. Hindi rin makatulog si Chris dahil kakaiba ang pakiramdam ng unan. Minsan sinabi ng mga doktor na ito ay psychological trauma or posibleng dahil sa isang aksidente. Sinuri ni Chris ang kanyang mga mensahe. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan, kaya nag-message na lang siya kay Francis na huwag ipaalam ang date niya bukas sa kahit kanino, kahit sa high card group at pumayag si Francis. Hindi na niya ito masyadong iniisip, sa tingin niya ay ordinaryong date lang ito. Kinaumagahan, pumunta ang dalawa sa meeting point para salubungin ang babaeng si Misha. Walang nakikitang kakaiba si Francis hanggang sa batiin ni Chris ang dalaga. Kapamilya niya ito na kapatid niya, at hindi man lang kadate. Ipinakilala ni Chris si Francis kay Misha bilang kanyang kasamahan. Pagkatapos magbatian, sabay-sabay silang tatlo na naglalakad sa lungsod. Maraming natutunan si Francis tungkol kay Chris mula kay Misha. Pumunta sila sa iba't ibang tindahan. Buong pusong nagmamahal si Chris sa kanyang kapatid na babae, na nagpaparamdam sa kanya bilang isang prinsesa. Sabay silang namimili at pagkatapos ay kumakain ng ice cream sa isang stall sa gilid ng kalsada. Nagkwentuhan ang tatlo tungkol sa iba't ibang bagay. Nagtataka si Misha kung ano ang hitsura ng kanyang kapatid sa trabaho, na ginawang senyales si Chris kay Francis. Nakikipagtulungan siya, sinasabi ang lahat ng uri ng magagandang bagay tungkol kay Chris sa trabaho, tulad ng kung paano siya mabait at matulungin, palaging ginagawang pinagkakatiwalaan siya ng mga kasamahan, ang karaniwang mabuting tao. Tuwang-tuwa si Misha kaya napangiti siya. Pagkatapos ay pumunta ang tatlo sa isang panaderia para sa mga matatamis. Habang nasa banyo si Misha, nananatili at nag-uusap ang dalawa. Ipinagtapat ni Chris na hindi pa niya sinabi sa kanyang kapatid ang tungkol sa high card group, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa trabaho. Sa kasamaang palad, muli silang nakatagpo ni Cheska sa panaderia, na kinukot siya si Chris sa mahusay na pagganap sa kanyang papel. Mula sa isang playboy na humahabol sa mga babae na parang mangangaso, siya na ngayon ang gumaganap bilang isang mabuting kapatid. Pagbalik ni Misha, binati nila ang isa't isa. Ipinakilala ni Francis si Cheska bilang kanilang kaibigan, at bagamat nag-aatubili, sumabay siya sa dalawa. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad muna sila saglit kasama si Cheska na sinusubukang ipakita ang tunay na mukha ng kapatid ni Misha. Sinimulan niyang sabihin ang lahat ng uri ng mga bagay upang ilantad siya. Ngunit mahinahong sinabi ni Chris sa kapatid na hinahanap lang nito ang kanyang kapalaran at sinabing si Francis ang taong gusto niya. Sa wakas, nag-ambala si Cheska nang hilahin siya ni Misha para maglaro. Naglalaro pa rin sila sa dalampasigan ng mapagtanto ni Cheska na niloko siya. Pero sa ngayon, isinantabi muna niya iyon. Masaya siyang nakikipaglaro kay Misha, kumukuha ng litrato ng magkasama at nagpo-post sa social media. Pagsapit ng gabi, gusto pa rin ni Misha na sumakay sa Ferris wheel. Si Chris, nakilala sa pagmamahal sa kanyang kapatid, ay hindi pa rin pumayag. Pinipilit din siyang pigilan ni Francis at hindi pa nakakalayo si Misha nang bumagsak siya sa lupa, dumudugo ng husto ang bibig. Nataranta si Chris at sinabihan si Cheska na in-neutralize kaagad ang kapangyarihan ng card. Binuhat niya si Misha at sinugod sa ospital. Mula pagkabata, si Misha ay kailangang lumaban sa sakit. Nag-iisang pamilya lang ni Chris si Misha kaya lagi niya itong minamahal at ini-spoil hanggat maaari. Tumakbo din si Francis at Cheska sa ospital. Nang makitang hindi mapakali si Chris, ginamit ni Cheska ang kanyang card para itali ang kamay nito sa kanya. Hanggang hiteng gabi na niya na-neutralize ang kapangyarihan ng card nang kumalma na si Chris. Ipinaalam sa kanya ng doktor ang tungkol sa malubhang kalagayan ni Misha. Sa sakit na ito, walang ospital ang magpapadischarge sa kanya at tiyak na tumakas siya.
Naririnig lamang ni Chris ang magagandang bagay tungkol sa kanyang sarili mula sa kanyang kapatid na babae, kahit siya ay hindi ito inaasahan. Sa silid ng ospital, kausap ni Misha sina Francis at Cheska. Ang magkapatid, tulad ni Francis, ay ulila, ngunit mas swerte ang lalaki dahil may kapatid siyang nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Pumasok si Chris sa kwarto, nagsabi ng ilang salita sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay lumabas silang tatlo. Laging nagpapanggap si Chris na okay lang siya, pero nakikita ni Cheska na nagsisinungaling siya. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Ang totoo ay hindi talaga okay si Chris. Pagkaraan ng ilang sandali, nangako si Cheska sa kanya na ibabalik niya ang kanyang card hanggang sa hindi na niya kailangan pang hanapin ang kanyang kapalaran. Ang paulit-ulit na bangungot na iyon ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Francis. Kabalyero na naka-armor at isang malaking apoy na lumalamon sa lahat ng nasa paligid niya noong siya ay bata pa. Sinubukan ni Francis na tumakas mula sa nasusunog na kastilyong nilamon ng apoy. Hinahabol siya ng isang knight in armor, itinaas ang kanyang espada. At pagkatapos ay nagising si Francis, na nakatulog sa bus. Nag-live siya sa Pinnacle para pumunta sa lugar kung saan siya lumaki. Isang regular na customer na si Andrew ay pumupunta sa tindahan ngunit hindi niya nakita si Francis para magtanong tungkol sa kung ano ang nakita niya noong araw na iyon. Noong araw na magkahawak kamay sina Francis at Chris sa park, gustong magtanong ni Andrew, pero si Chris lang ang lumalabas para pagsilbihan siya. Para sa hindi malamang dahilan, labis ang pagkiling ni Andrew laban kay Chris at palaging tinatrato siya ng napakawalang galang, gusto lang siyang pagsilbihan ni Francis. Tinanong ni Andrew si Chris tungkol sa kanilang dalawa noong araw na iyon. Siyempre, hindi niya kayang sabihin ang totoo kahit kanino. Sinabi ni Chris na may relasyon lang sila na senior-junior. Sa sandaling matapos siyang magsalita, diretsyong tumakbo palabas si Andrew, na nagsasabing labis niyang hindi gusto si Chris na nasa lugar ni Francis. Huminto din ang bus sa harap ng orphanage. Si Francis ay nag-iisip na nagdadala ng isang bouquet ng mga bulaklak. Pagpasok pa lang niya sa gate ay may nakita siyang grupo ng mga bata na naglalaro sa labas. May mga bagong mukha na hindi pa niya nakikita. Medyo tense ang sitwasyon, kaya kailangang lumabas si Liam para pigilan ang mga bata. Kinuha ng batang si Samuel ang kanyang libro, na kinuha ni Francis kanina, at tumakbo palayo. Nakatayo siya sa labas na sinasaksihan ang lahat bago pumasok para batiin si Liam. Sandaling nag-uusap ang dalawa tungkol kay Samuel. At biglang naalala ni Francis na ngayon ang kaarawan ni Liam at binigay niya ang bouquet. Sa lugar ni Benny, may absent din sa party, si Benji, yung lalaking pinahirapan hanggang masawi ni Francis sa kasino. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nawalan ng tiwala si Benny kay Benji. Ang kanyang pagkawala ay nagpaisip kay Benny na si Benji ay nabigo na naman sa isang bagay. Bagamat tinatawag na party, siya lang ang kumakain mag-isa at nagsasalita, habang ang iba ay hindi pa gumagalaw sa kanilang mga gamit. Nakaupo lang roon at nakikinig sa kanya tungkol sa isang grupo ng mga prinsipyo, na nagsasabing sila ay isang pamilya. Kahit na siya ay naging isang mafia godfather na may kapangyarihan sa kanyang mga kamay, hindi pa rin nasisiyahan si Benny. Gusto niyang lumayo pa, sapat na ang layo para makuha ang pangalan ng organisasyon. Pinangalanan nila ang kanilang sarili sa isang bansa, ngunit ang mga pangarap ay pangarap lamang. Nabalitaan ni Francis ang tungkol kay Samuel, isang batang lalaki na dinala rito kamakailan dahil wala ang kanyang mga magulang. May dala siyang bulaklak para ibigay sa bata. Nakahiga lang ang bata habang nagbabasa ng libro, walang pakialam sa sinasabi ni Francis. At kahit na tumugon siya, ito ay napakaikli. Sa edad na 7, nawala ang lahat ng alaala ni Francis sa kanyang pamilya at dinala sa ampunan. Ang nalalaman niya ay mula kay Liam, na nagsabing nasunog ang pamilya ni Francis at walang natira. Ang tanging sumunod sa kanya mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay ang 2 spades. Maingat ding ipinagbili ni Liam na anuman ang mangyari, hindi niya dapat mawala ang card na ito. At hanggang ngayon, sinasamahan pa rin siya ng card na iyon. Naaalala ni Francis ang bawat mainit na kilos ni Liam. Minahal niya si Francis tulad ng kanyang sariling kapatid, tinuturuan si Francis ng maraming bagay, na ipinadama sa kanya na ang kanyang kapaspalad na buhay ay nagsimulang magkaroon ng kulay.
Itinuturing ni Francis ang lugar na ito bilang pamilya, at ang batang si Samuel ay ganoon na rin ngayon. Sa simula ay kakaiba ang pakiramdam, tila hindi matanggap ang sitwasyong ito, ngunit mamaya ay makikita natin ito bilang pamilya. Si Liam ang ama, at itinuturing ng lahat ng mga bata ang isa't isa bilang magkakapatid. At bagamat nakatutok si Samuel sa pagbabasa ng kanyang libro, nakikinig pa rin siya kay Francis. Siyempre, hindi pa matanggap ng bata ang mga salitang ito mula sa kanya, itinatanggi na lamang niya na wala na ang kanyang mga magulang. Meaning wala na siyang pamilya, at wala na rin kapatid dito. Tanging kapag ipinakita ni Francis si Samuel sa ilalim ng kama, kung saan may lihim na kompartamento ang bata para sa kanyang mga gamit, nagdudulot ito ng interes sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagtitipon ang lahat sa orphanage para ipagdiwang ang kaarawan ni Liam. Nakatambak ang mga regalo sa mesa. Huling nagpakita si Francis, na nagbigay kay Liam ng bagong apron pagkatapos ng isang taon na pagsusuot ng luma. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata habang nakatingin sa apron sa kamay ni Francis. Ito ay pera na kinita ni Francis sa kanyang sarili. Pumunta ang dalawa sa kusina para kunin ang inihaw na manok sa oven. Sa pagkakataong ito, mayroon ding ilang salita si Liam na nais niyang sabihin sa kanya. Ipinakita pa ni Francis ang balanse sa kanyang bank account. Ipinangako niya kay Liam na bibilhin niya ang lugar na ito at papagandahin ang buhay ng mga bata rito. Nang makitang si Francis ay hindi pa nagtagal sa kanyang trabaho, ngunit mayroon ng malaking halaga, si Liam ay labis na naghihinala na itinaya niya ang kanyang buhay sa paggawa ng mga mapanganib na bagay bilang kapalit. Ayaw din niyang gamitin ang pera na nakuha ni Francis sa paglalagay ng sarili sa panganib. Lumabas ang dalawa at hawak-hawak ni Liam ang cake, nakikinig sa mga batang inalagaan niyang kumakanta ng happy birthday. Mukhang hindi natutuwa si Francis pagkatapos ng usapan sa kusina. Bago matapos kumanta ang lahat, dumating ang isang mapanganib na karakter ng hindi inanyayahan. Si Benji, ang taong mapagbigay ng sama ng loob, ay nakahanap na ng paraan dito. Iniisip ni Liam na siya ay isang kasamahan ni Francis at pumunta siya upang makipagpalitan ng ilang mga pagbati. Inactivate agad ni Benji ang card niya at gusto pang makipagkamay ni Liam sa kanya. Sa sandaling ito, ang anumang mahawakan ni Benji ay magiging marbles. Sa kabutihang palad, binawi ni Liam ang kanyang kamay sa oras. Mabilis na ina-activate ni Francis ang kanyang card at ang labanan ay nagaganap dito mismo. Inilikas ni Liam ang mga bata kapag ang mga bagay ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Mukhang ayaw din ni Benji na sakta ng mga bata at tina-target lang niya si Francis at inaatake siya ng mga marbles. Sa katunayan, pumunta si Benji dito dahil gusto niyang i-settle ang score mula sa araw na iyon sa kasino. Nagtataglay siya ng sama ng loob kay Francis dahil sa pagkasira ng kanyang imahe sa mata ng kanyang amo na si Benny, kaya hindi na siya iginagalang gaya ng dati. Kinailangan niyang magsinungaling sa panahon na kinukutya siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Para sa isang taong mayabang gaya ni Benji, hindi naging madali ang buhay sa panahong ito at ito ay lubhang nakakahiya. Masakit pa rin ang sugat na natamo ni Francis sa kanyang balikat noong araw na iyon. Tiwala na matatalo ng kanyang card ang dalawang spades, ang pinakamahinang card sa food chain na taglay ni Francis. Sa pagkakataong ito, matalino na si Benji. Gamit ang isang psikolohikal na taktika sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay ampunan, at sinadya man or hindi sinasadya, hinawakan niya ang sugat ng pagkabata ni Francis. Mabilis na tumakbo palabas si Francis para hanapin si Samuel nang pumunta ang bata sa kwarto para kunin ang librong iyon. Binigyan ni Francis ng panyo ang bata para matakpan ang ilong niya at makaalis dito. Mabangis din silang hinahabol ni Benji. Sa ngayon, lumalaki na ang apoy, na nagpapahirap sa pagtakas at makaakyat lang sila sa bubong. Maya-maya pa, andun din si Benji sa ibaba. Naghanda ang mga bata ng tela para ligtas na tumalon ang dalawa, pero hindi bumababa si Francis. Hinihikayat niya si Samuel na magtiwala sa kanyang pamilya at tumalon. Habang nananatili siyang lumaban hanggang wakas sa taong ito, dala niya ang ideal na minsang itinuro sa kanya ni Liam. Isa na rito ang mahihina, kapag na-corner, lalaban sa kanilang buhay. Ngayon ay ipinapatupad niya ang pagtuturo na iyon kay Benji. Kahit na siya ang nagtataglay ng pinakamahinang card sa iba, ipinaglalaban ni Francis ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Dito, tumawag si Liam ng pulis or ambulansya or kung ano paman.
Si Francis ay hindi immortal tulad ni Chris. Wala siyang kakayahan na muling buuin ang mga sugat sa kanyang katawan. Kaya, ang bawat labanan ay isang sitwasyon sa buhay at kasawian. Makikita mo na ang kalooban ni Francis ay hindi dapat maliitin. Ang bilang ng mga pag-atake kay Benji ay medyo makabuluhan kumpara sa kung ano ang maaaring gawin ng isang may hawak ng dalawang spades. Ang nakakagulat ay mayroon siyang kabuuang 3 baraha, maraming beses na mas malakas kaysa kay Francis. Hindi na ito tungkol sa panalo or pagkatalo, ito ay tungkol sa hangganan sa pagitan ng buhay at kasawian. Hindi masunog si Benji kahit na sinipa sa apoy at natama ng mga bala ang kanyang braso, ngunit kaya rin niyang pagalingin ang kanyang sarili. Sa puntong ito, hindi na makilala ang Face ID ni Benji. Ang kanyang buong katawan ay itim na parang karbon na hindi malinaw ang kanyang mukha. Ang pagtingin sa kanya ngayon ay nagpapaalala kay Francis ng bangungot ng gabi sa apoy na pinapanaginipan niya tuwing gabi. Siyempre, ito ay ganap na pasok sa kalkulasyon ni Benji habang si Francis ay bumagsak dahil sa bangungot na lumusob sa kanyang katwiran. Nang hindi malabanan si Benji, isang himala ang nagpakita. May bumaril sa kanya, na tuluyang nagwasak sa kanyang katawan sa dagat ng apoy. Malayo sa lungsod, isang misteryosong lalaki ang nagpaputok ng missile para iligtas si Francis. Isang araw, ang buong lungsod ay nagkakagulo dahil sa isang pag-atake ng pagpapasabog na nagtatarget sa 3 prinsipe ng bansang ito, na nagaganap mismo sa gitna ng kabisera. Sa kasalukuyan, hindi pa hamupa ang tensyon na sitwasyon. Ang mga truck ng bombero at ambulansya ay agarang ipinadala sa pinangyarihan. 4 na miyembro ng High Guard ang naroroon din kaagad. Bagamat ang pag-atake ng tulisan ay hindi nauugnay sa kanilang misyon dahil kinasasangkutan nito ang mga may hawak ng card, nasasakupan pa rin ito ng organisasyon. Samantala, isinasama ng 2 bodyguard si Prince Dylan sa isang kotse. Ang may itim na buhok na babae mula sa organisasyon ni Benny ay sumakay sa kotse kasama ang prinsipe. Bago siya makapag-react, lahat ng 3 tao sa kotse ay tinapos upang makipagkita sa kanilang gumawa. Tumakbo sandali si Chris at nakita niya ang 2 kahinahinalang indibidwal. Ginagamit ni Alexis ang kanyang card para tumubo ang mga bato mula sa lupa, pagkatapos ay tuluyang mawala. Bagamat hindi nasaktan si Chris, nawalan siya ng pagsubaybay sa kanila. Ang balita ng pag-atake ng tulisan ay mabilis na kumalat sa lahat ng dako. Iniuulat ng media ang pinakabagong balita tungkol sa insidente. Si Prince Dylan, na makoronahan sa loob ng 3 buwan, ay nasawi sa araw na iyon, at ang mga mastermind ay hindi pa nahahanap. Napakagulo pa rin ng lahat habang ibinabalik ang katawan ng prinsipe sa palasyo sa tabi ng hari. Sa sandaling ito, tumalikod at umalis ang hari. Inutusan si Tyson na huwag hayaang malantad sa publiko ang mga card. Sa sandaling umalis ang hari, nagpakita si Benny. Matagal na nagpalitan ng maiinit na salita ang dalawa. Pagkatapos ay lumabas si Tyson upang sabihin sa kanyang mga nasasakupan na ipatawag kaagad ang high card. Kalalabas lang ni Chris sa ospital pagkatapos bisitahin ang kanyang kapatid nang makatanggap siya ng tawag mula sa Pinnacle. Inatasan siya ni Bernardo ng gawain na ipatawag ang lahat ng miyembro ng High Guard, kabilang si Francis. Sa nakalipas na 2 linggo ay hindi na siya matawagan ni Bernardo. Alam niyang dahil sa nangyari sa Sunfield na mabilis na nagpapahina sa kanyang espiritu. Natanggap ni Chris ang utos na lahat ng nasa High Guard ay dapat naroroon sa Pinnacle. Si Francis lang ang wala at itinalaga ni Tyson ang misyon na agad na mabawi ang anumang card na ginagamit. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang apurahan. Inilalaan sila ni Bernardo upang isagawa ayon sa plano. As usual, sasama si Chris kay Francis, pero this time parang mas mahirap dahil ngayon lang nakaranas si Francis ng psychological trauma. Nananalig pa rin si Bernardo na kayang iangat ni Chris ang loob ni Francis dahil matalik na magkaibigan ang dalawa. Nang matanggap ang misyon, pumunta si Chris sa Sunfield, na naging isang tumpok ng mga guho pagkatapos ng kaganapan sa araw na iyon. Nagpatuloy siya sa tirahan ni Francis. Pagkatapos ng mga araw ng pagkulong sa sarili sa loob, hindi pa rin magaling si Francis. Kumakain siya ng dilat ang pagkain para mabuhay na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na parang panda, parang ilang araw na siyang walang tulog. Bumangon si Francis sa kama, naghilamos ng mukha, pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Naalala noong una siyang pumasok sa orphanage, naalala si Liam at ang kanyang mga turo.
Mas magiging masaya siya kung hindi na pumunta si Francis sa Sunfield. Sa sandaling ito, dumating si Chris. Nakatayo siya sa labas at kumakatok sa pinto. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang estado, hindi kailanman bubuksan ni Francis ang pinto sa mga bisita. Maaari lamang maupo si Chris sa labas at nakikipag-usap kay Francis, na ipinapaalam sa kanya na ang koponan ay nagsasagawa ng isang misyon, pero ayaw nang sumali ni Francis. Ang kanyang layunin ay pera, ngunit ngayong wala na ang bahay, ano ang silbi ng pera? Nanatili si Chris upang magsabi ng ilang salita, na nagbibigay kay Francis ng ibang pananaw, at tumigil siya sa pagsisi sa kanyang sarili. Pagkatapos magsalita, mabilis na tinungo ni Chris ang huling tren ng araw. Binuksan ni Francis ang pinto, ngunit wala siyang nakita, tanging chocolate candy lang na naiwan ni Chris. Saglit na tumakbo si Francis at naabutan si Chris, napapasakay na sa tren. Nasa compartment ang dalawa at habang kumakain si Chris, binabasa ni Francis ang mga profile ng mga taong nagtataglay ng mga card. Bagamat napagdesisyonan niyang pumunta rito, nababahala pa rin si Francis sa mga sinabi ni Liam. Sinabi ni Chris na ang mga matatanda ay napakakomplikado. At sa ilang yugto, kapag sapat na ang gulang ni Francis sa buhay, natural niyang mauunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Liam. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang tren sa istasyon. Pagkabukas ng pinto ay nakasalubong nila si Jason. May hawak siyang card na kumokontrol sa metal, isang bagay na tila hindi nakakapinsala kay Chris dahil siya ay immortal. Ang mga kasamahan ni Jason ay tumambang sa unahan ng tren ng kaunti pa. Kapag narating nila ang tulay, ipapadala nila ang lahat sa kawalang hanggan, ngunit nananatiling kalmado si Chris tungkol dito. Sa orihinal, ang mga pasahero sa tren na ito ay walang kaugnayan sa kanya. At kahit na nagbanta si Jason na tatapusin si Francis, walang pakialam si Chris. Si Francis, syempre, ay hindi naniniwala na ito ay totoo, ngunit siya ay naguguluhan pa rin. Ang mahinahong kilos na ito ni Chris ay matagumpay na nailipat ang kanyang takot kay Jason. At saka, kung gusto niyang sirain ang tren na ito bilang banta, hindi ba't makakaapekto rin ito sa kanyang sarili? Nakikinig si Jason kay Chris at napagtanto niyang nasa delikadong sitwasyon siya. Hindi niya namamalayang naging isang tupa ng sakripisyo, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Jason. Pagdating nila sa seksyon ng tulay, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tanggayan ang bubong ng kompartamento ng tren. Ginagamit din ni Alexis sa itaas ang kanyang card para bumagsak ang mga bato at lupa mula sa burol, na humaharang sa daanan ng tren. Sa sandaling ito, sinisipa ni Chris si Francis sa dagat habang ina-activate niya ang kanyang card. Hindi na makapagsalita ng malaki si Jason at nakikiusap siya kay Chris sa mapanganib na sitwasyong ito. Inihagis siya ni Chris sa dagat, ngunit ang maswerteng si Jason ay nakakapit sa gilid ng tren. Nataranta siya at mabilis na kumilos upang palawigan pa ang riles ng tren hanggang sa dalisdis ng bato, na matagumpay na napahinto ang tren ng ligtas. Balak ni Chris na harapin si Alexis, ngunit pinigilan siya ng mga tanikala ni Jason. Samantala, si Francis ay naanod sa pampang na walang malay. Nakita siya ng isang dumaang babae na nakahiga. Kinabukasan, nagising si Francis sa isang silid at nakakita ng kakaibang babae. Sinabi niya na iniligtas niya siya mula sa dalampasigan noong araw na iyon. Nananatiling tahimik si Francis, ngunit ang pamilyar na mukha ay nagpapaalala sa kanya kay Aya, isang tao sa listahan ng mga may mga card na kailangang kunin na may magkakaparehong katangian na hindi mapag-aalinlanganan. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang card, ngunit sa kanyang kasalukuyang pisikal na estado, maging ang paglipat at pakikipag-usap ay nagiging mahirap. Ang isang makaranasang tao tulad ni Aya ay nakakaalam sa isang sulyap na si Francis ay mula sa high card. Sa kabilang banda, nalaman ng lahat ang tungkol sa kanilang dalawa, at ang misyon na ito ay kulang pa ng isa pang card na dapat tapusin. Sa pagtingin sa insidente sa tren, hula ni Bernardo na ang dalawa ay maaaring nakatagpo ng iba pang mga may hawak ng card. Ang hindi pa rin makontak na grupo ni Francis ay tinitiyak ng lahat na nasa panganib sila. Gusto talaga ni Comar at Winona na iligtas ang dalawa, pero ayon sa utos ni Tyson, bawal ito. Si Leon ang kanilang commander, ngunit kailangan pa rin niyang igalang ang mga alituntunin na itinakda ng chairman, kaya't ang dalawa pa ay dapat mag-isa. Naka-recover na rin si Francis, at least enough para makapag-usap.
Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa tren kahapon. Ang TV ay nagbo-broadcast ng balita tungkol sa insidente noong araw na iyon. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang dahilan. Naalala ni Francis si Chris at gustong hanapin siya. Ngunit sa kanyang kasalukuyang pisikal na estado, si Francis ay hindi pa rin makabangon sa kama, lalo na sa pagliligtas ng isang tao. Si Chris naman, nahuli na siya nina Jason at Alexis. Itinali nila siya ng mataas at gumamit ng lahat ng uri ng mga parusa, na gustong mahanap ang kanyang card. Ngunit sa masusing paghahanap, wala silang nakita, na lalong nagpagalit kay Jason. Marahil dahil walang card sa malapit, hindi na naghilom ang mga sugat sa katawan ni Chris. Nangangahulugan ito na nakakaramdam siya ng sakit tulad ng normal. Kung binasag ng bala ang kanyang bungo ngayon, malamang na masasawi siya. Si Chris ay nananatiling kalmado at hindi nagpahayag ng kahit isang salita tungkol sa kinaroroonan ng card, sa kabila ng paghampas sa kanya ni Jason ng isang bakal, habang hinahanap ni Alexis ang kinaroroonan ni Francis, dahil gusto niyang makakuha ng kredito sa amo. Kahit na ito ang pinakawalang silbing card sa food chain, kailangan pa rin niyang kunin ito sa anumang paraan na kailangan. Higit na mas mapayapa ang lugar ni Francis dahil sa kabutihang palad ay may nakilala siyang mabuting tao at nagamot kaagad ang kanyang mga sugat. At nagluluto si Aya ng pagkain para maging masustansya siya para sa mabilis na paggaling. Nararamdaman mismo ni Francis na napakahusay ng pakikitungo niya sa kanya, kaya hindi siya makapaniwala. Sa walang dahilan, sinabi lang ni Aya na nasusuka siyang makakita ng mga bangkay sa harapan niya. Si Francis ay tumangging kumain at gumugol ng buong araw na nakaupo sa kama. Alam ni Aya na gusto niyang iligtas si Chris at ang dalawang taong ito na tila walang kaugnayan ay may hindi inaasahang koneksyon. Nang makita ang pagkamausisan ni Francis, nagbukas si Aya at sinabi sa kanya ang kanyang kwento. Ang kwentong ito ay bumalik sa 25 taon noong siya ay isang batang babae pa na inialay ang kanyang kabataan sa high card. Ang pakikipaglaban na ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang tunay na bayani at ang mga bayani ay dapat harapin ang mga kontrabida. Nagdala ito sa kanya ng hindi maliit na halaga ng panganib habang nagpatuloy ang mga laban hanggang sa mabalitaan ni Aya na isinakripisyo ng kanyang kasamahan ang kanyang sarili. Direktang lumahok si Tyson sa labanan at wala siyang ipinakitang emosyon na nasaksihan ito. Nagpatuloy ang mga bagay pagkatapos, ngunit sa kaibuturan, dala pa rin ni Aya ang bigat na ito. Hindi siya makapag-concentrate at naging curious kung saan siya nagtatrabaho. Tapos may nangyari, pinasabog ng mga tulisan ng isang shopping mall. At kabilang sa mga biktima ay isang batang lalaki, ang anak ni Tyler, isa ring miyembro ng high card. Ang batang iyon ay si Chris at nasa kritikal na kondisyon siya. Anumang pagkaantala ay maaaring makaapekto sa kanyang buhay. Kasalukuyang hawak ni Tyler ang 4 na baraha. Kung gagamitin niya ang mga iyon, mailigtas niya si Chris. Ngunit si Tyson, na naruroon, ay hindi pinayagan ito. Ayon sa utos ng hari, hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng mga card para sa mga personal na bagay. Sa kabila ng mga pakiusap ni Tyler, hindi niya mababago ang mga patakaran ni Tyson, at inutusan niya si Aya na kumpiskahin ang mga card ni Tyler. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Nang walang ibang pagpipilian, inilabas ni Tyson ang kanyang baril at itinutok ito kay Chris. Hindi siya sinunod ni Aya. Pinigilan niya si Tyson, na sinuportahan si Tyler sa oras na gamitin ang 4 na card para iligtas si Chris, ngunit kailangan niyang magbayad gamit ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ng panahong iyon, nag-resign na rin si Aya. Naglibot siya sa buong bansa, sa wakas ay nanirahan sa isang mapayapang lugar na may mga berdeng puno at asul na tubig. Hindi niya sinasadyang nakilala si Ronnie, at ang dalawa ay nasiyahan sa kanilang pagtanda na magkasama hanggang sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang araw ng paggaling, sa wakas ay gumaling na si Francis. Bagamat mayroon pa ring ilang matagal na epekto, balewala ang mga ito. Siya ay naghahanda upang iligtas si Chris. Kusang binigay ni Aya ang kanyang card sa kanya, pero gusto muna niyang itanong kung nasa sitwasyon ba siya noong iniligtas niya si Chris, ano ang pipiliin niya. Si Francis ay nag-iisip at pagkatapos ay determinadong sumagot na gagawin niya ang kanyang makakaya. Natawa si Aya sa sagot at binigay sa kanya ang card niya. Paglabas nila ng bahay, nakasalubong nila si Alexis na nakahanap na ng daan dito. Inihagis ni Francis ang card kay Aya para sabay na lumaban.
Sa kapangyarihang makaakit ng mga kalapit na bagay ayon sa kanyang kalooban, mayroon siyang kamanghamanghang pakikipaglaban kay Alexis. Si Francis, na nagmamasid mula sa labas, ay hindi maiwasang mapabulalas, ang galing. Pagpasok niya, ginamit ni Alexis ang kapangyarihan ng mga bato, nagpapalaki ng ilang malalaking bato sa paligid upang harangan ang daan. Sa pagkakataong ito, kahit may pakpak, mahirap lumipad sa labas. Pagkatapos, kinakalaban pa rin ni Aya si Alexis at siya ay nakulong at nahulog sa isang hukay. Humarap ang aso upang protektahan siya kapag si Alexis ay tumatakbo. Sa sandaling ito, may dumating na sasakyan. Bumaba si Chris sa kotse at sinipa si Alexis sa hukay. Sinamantala ni Francis ang pagkakataong paputukan siya sa hita. Sinamantala ni Aya ang pagkakataong ito, umatake si Aya ng windmill para durugon si Alexis, na pinaslang siya kaagad. Lumingon si Francis para magtanong tungkol sa mga sugat sa katawan ni Chris, ngunit hindi siya sumasagot. Bago pumunta dito, pinahirapan na niya si Jason. Nag-iisip siya ng ilang bagay, tinitingnan ang card sa kanyang kamay nang hindi ginagamit, tila ibang-iba sa karaniwan ngayon. Masayang tumakbo si Francis sa kanya, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon. Kung normal lang sana ay nang-aasar na siya. Ang tila isang masayang muling pagsasama ay hindi inaasahang naging kay Francis na tumanggap ng isang bala diretso sa kaliwang katawan mula kay Chris. Humingi ng tawad si Chris, na nagsasabing ayaw niyang malaman ni Francis ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Oo, kapag nasaksihan mo ito, ay wala ng oras para mag-react bago makita si Francis na bumagsak sa dugo, habang si Chris ay malamig na tumalikod at lumakad palayo ng hindi lumilingon. Pagkatapos ng insidente sa lugar ni Aya, si Chris ay nagmamaneho sa buong gabi, pabalik sa lungsod. Pagkatapos ng araw na ito, ang kanyang kalooban ay nagiging mas malungkot kaysa karaniwan. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang panloob na pag-iisip na nananatili pa rin sa mga kaganapan ng nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanya ng walang hanggan. Maging ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang maliit na pamilya at ang kanyang ama noon pa man. Sa pagbabalik tanaw ilang taon na ang nakalilipas, magkasamang pumunta ang pamilya ng tatlo sa isang amusement park. Sa kanyang mga alaala, si Tyler ay isang napakamasayahing tao na nagmamahal sa mga bata. Maging si Misha, na ipinanganak na mahina ang katawan, ay mas malusog noong siya ay nasa paligid kaysa sa kanya ngayon. Bagamat maagang nasawi ang ina ng magkapatid, masaya pa rin silang tatlo dahil nagkaroon sila ng napakabuting ama na nagmamahal sa kanila. Pero lalaki pa rin si Tyler at nang walang presensya ng isang babae sa bahay, kailangan niyang magluto mag-isa. Siyempre, medyo clumsy siya at laging amoy sunog ang tinapay. Madalas silang tatlo na naglalaro ng baraha. At iyon ay noong nagpakita si Chris ng isang tunay na ngiti, hindi na kailangang mag-alala gaya ng ginagawa niya ngayon. Masayang-masaya pa rin ang lahat hanggang sa isang araw ay pumunta silang tatlo para maglaro sa isang shopping mall. Nasa mismong lugar si Chris na tinamaan ng pagsabog. Siya ay dinala sa ospital sa lalong madaling panahon sa isang kritikal na kondisyon, ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat. Ang pangyayari noong araw na iyon ang nagdulot kay Tyler na isakripisyo ang kanyang sarili bilang ama para iligtas ang kanyang anak. Nang magising si Chris sa ospital, nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig na walang malay at may 4 na baraha sa tabi niya. Naiwan ni Tyler ang 2 anak na kailangang umasa sa isa't isa para mabuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit naging pekeng tao si Chris. Sa kanyang gwapong hitsura at makinis na pakikipag-usap, madali niyang nakuha ang mga puso ng mga kabataang babae at isang ngiti ang naka-default sa kanyang Face ID. Itinago ni Chris ang kanyang tunay na pagkatao sa ganitong paraan. Ang lugar na babalikan at ang taong gusto niyang protektahan ay nagtagal sa kanya upang mahanap ang kanyang tunay na pagkatao kay Francis. Napaka-childish pa rin niya at walang muwang na tumawa. Naaalala pa rin ni Chris ang lahat ng pinagdaanan nila ni Francis noong mga panahong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya masabi kay Francis ang gusto niyang gawin. Bumalik na rin si Francis sa Pinnacle, at nabubuhay pa siya. Ang totoo ay direktang itinutok ni Chris ang card sa kanyang bulsa nang siya ay nagpaputok. Pagkagising ni Francis, lumapit si Leon para kunin ang kanyang shirt at magtanong tungkol kay Chris, ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Leon na kumuha si Chris ng ilang card at nawala at sinibak ni Tyson at may inilabas na warrant of arrest.
Doon ay tiningnan ni Francis ang butas ng kanyang kamiseta sa mga kakayahan ni Chris. Kung gusto sana niya itong tapusin, hindi ito magiging mahirap. Siguradong sinadya niyang tinutukan ang bulsang naglalaman ng card. Gustong hanapin ni Francis si Chris para linawin ang lahat, ngunit ang high card ay nasa isang misyon pa rin. Bukod pa riyan, dahil malapit si Francis kay Chris, nagpa siya ang chairman na pansamantalang kumpiskahin ang kanyang card at nagpadala na rin siya ng mga tao para imbestigahan ang background ni Chris. Sa panig ni Benny, ang organisasyon ay tila nagpaplano ng isang uri ng mapangahas na pagsasabuatan. Tinipon niya ang kanyang mga nasasakupan na nilagyan ng bulletproof vests at armas. Makalipas ang isang gabi, nakarating na rin si Chris sa lungsod. Hinanap niya si Cheska para kunin ang mga bagay na ipinadala niya sa kanya kanina. Alam ni Cheska na may mali dahil nagpunta ang mga pulis sa bar upang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit sinabi lang ni Chris na ito ay dahil sikat siya. Though, sinong maniniwala dyan? Gagamitin muli ni Cheska ang kanyang dating panlilinlang, ngunit gumawa si Chris ng isang masamang galaw sa pamamagitan ng pagkiss sa kanya para tumahimik siya. Ang kinahinatnan ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng package ay may 4 na card, isang baril, at mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Chris. Malinaw na pinaghandaan niya ito ng maaga. Matapos suriin ang lahat, tumalikod na siya para umalis. Makalipas ang ilang hakbang, nakasalubong niya ang police squad ni Sujira. Sa pagkakataong ito, hindi ginagamit ni Chris ang kapangyarihan ng kanyang card, ngunit ginagamit lamang niya ang kanyang baril. Ngunit sa isang iglap lang, ganap na naasikaso ang police squad. Hinailan na ni Sujira si Cheska at tumakas doon paman. Pagkatapos ay mabilis na nagmaneho si Chris. Pagkaraan ng ilang oras mula noong insidente sa Sunfield, pumunta si Liam upang bisitahin ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Francis. Binigyan niya si Francis ng sulat kamay na liham, na karaniwang nagsasabing ito ay mula sa isang taong nag-donate ng sapat na malaking halaga para muling itayo ni Liam ang orphanage para sa mga bata. Ang nakakakuha ng pansin ay ang huling linya na ipinadala ng mentor ni Francis. Walang nakakaintindi kung sino ang taong ito maliban kay Francis. Ipinakita sa kanya ni Liam ang tseke, ngunit ang pinapahalagahan ni Francis ay ang linya sa ibaba na may pangalan ng nagpadala, Chris Redgrave. Ang pagbanggit sa orphanage ay muli niyang sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Naaalala rin niya ang mga sinabi ni Liam at umiling siya sa pagkabalisa nang makita niya si Francis sa ganitong estado. Sa totoo lang, gusto niyang si Francis ay mag-isip ng mas bukas, hindi palaging ipagpalagay na mayroon lamang siyang isang pamilya. Ang mga bata sa Sunfield ay aalis at magkakaroon ng isa pang lugar na tinatawag na pangalawang pamilya. Masaya si Liam na makita ang mga anak na dati niyang pinalaki na lumaki na at may lugar na kung saan sila nararapat. Nang marinig ang kanyang mga turo, biglang naalala ni Francis ang sinabi ni Chris sa kanya. Sinabi ni Liam kay Francis na ito ay pareho, at ito rin ay maaaring ang kanyang pamilya. Ang isang salitang ito, pamilya, ay nagpapaalala kay Francis ng ilang bagay na may kaugnayan kay Chris. Pinagsama-sama ang lahat, alam din niya kung ano ang gagawin ni Chris. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital kung saan ginagamot si Misha. Sa oras na ito, ang mga nasasakupan ni Benny ay nakalusot sa dayuhang palasyo. Sa labas, ilang pulis ang ibinaba. Pagdating ni Francis sa hospital room, wala na siyang makitang tao. Isang papel na lang na may phone number at linyang tawagan mo ako. Kinuha ni Francis ang kanyang telepono at agad na tinawagan si Chris. Matagal na siyang nagmamaneho kasama si Misha, at naghanda siya para sa kaganapan ngayon sa pamamagitan ng tahimik na pagkuha ng mga card. Actually, sa yate, naghanda na si Chris ng isa pang pekeng card sa bulsa. Ang ninakaw na card ay peke rin, at itinatago niya ang tunay. Kahit na ang pagtulak kay Francis sa dagat at pagpaputok sa kanya ng alam niyang sobra-sobra ay bahagi ng mga kalkulasyon ni Chris. Lahat para sa 4 na baraha sa kanyang kamay. Pinaalalahanan siya ni Francis na ang paggamit ng 4 na baraha ay haantong sa isang masamang bagay. Matapos ang lahat ng problemang ito, paanong hindi malalaman ni Chris? Hindi siya sumasagot, ngunit mahinahong humarap kay Francis at nagpalitan ng ilang salita. Inulit ni Francis sa kanya ang itinuro sa kanya ni Liam. Ilang maiikling salita lang ay natauhan si Chris, pero ayaw pa rin niyang ibigay ang pagkakataong iligtas ang kapatid. Tatakbo na si Francis kay Chris nang may pumasok na sniper sa kwarto,
direktang itinutok ang saklaw sa ulo ni Chris sa sasakyan sa ibaba, at hinayla ang gatilyo. Bago iyon, na-awaken na si Chris at ginamit muli ang kanyang card, kaya na-activate na ang kanyang immortality ability. Kahit ilang beses basagin ang bungon niya, hindi siya masasawi. Ang isa pang mahalagang balita ay ang pagpunta dito ng sniper upang ipaalam kay Francis na sa pamamagitan ng pagharang sa mga utos ng Young Master na si Tyson, at dahil ito ang pangalawang beses na inulit niya ito, siya ay tinanggal din. Sinalakay ng mga nasasakupan ni Benny ang palasyo. Nandyan pa rin ang high card para lumaban sa kanila. Kailangan pa nilang maglaban habang sobrang nag-aalala sa sitwasyon ni na Francis at Chris. Pero pinigilan ng kanyang ama ang high card na sumugod sa kanilang dalawa, at kailangan muna nilang harapin ang mga taong pumapasok sa palasyo. Hinawakan ni Francis si Ogwon at tinanong siya. Bagamat hindi na siya miyembro ng high card, kailangan pa rin niyang pigilan ang kalokohang aksyon ni Chris. Pagbukas pa lang ni Francis ng pinto, pumasok ang dalawang bodyguard at hinampos siya sa ulo na pansamantalang nawalan ng malay. Sa side ni Chris, nagmamaneho pa rin siya papunta sa lugar na pinanggako niyang dadalhin si Misha. Ngunit sa kalagitnaan, nakasalubong niya ang mga pulis na humaharang sa daan. Inihinto ni na Sujira at Cheska ang kanilang sasakyan sa ospital at aksidenteng nakasalubong ang dalawang bodyguard na bitbit ang walang malay na si Francis pababa. Si Sujira, gamit ang kanyang autoridad bilang isang pulis, ay gustong kunin si Francis para sa investigasyon sa ilang bagay. Noong una ay bubunutin na sana ng itim na bodyguard ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ng katabi niya para mag-usap ng maayos. Iginagalang din nila ang mga pulis kaya hindi sila nagtatalo hanggang sa huli. Kaya't si Francis sa sandaling ito ay nahulog para mahuli ni Sujira, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo, kahit na hiniram ang kanyang kotse. Hindi niya inaasahan na nasa sasakyan din si Cheska. Kaya pumunta silang dalawa para hanapin si Chris. Kinuha din ni Sujira ang sasakyan ng bodyguard para habulin sila. Nakaharap sa police squad na ito, kailangan ding bumaba ni Chris sa kotse at ipakita ang kanyang mga dokumento ng pagkakakilanlan para masuri nila. Nakilala siya ng isang pulis gamit ang kanyang biker jacket bilang isang taong hinahanap. Sa sandaling ito, nagpakita si Benny. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang kapirasong lupa na may mga pulis. Sinabi ni Benny na gusto niya ang paraan ng pagpapatakbo ni Chris, bagamat hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Chris. Sa kasalukuyan, nasa posisyon siya ng pagsalungat sa buong mundo. Wala siyang pakialam sa hari or sa korona, sinusuportahan lang niya si Benny na gawin ang anumang gusto niya. Dapat malaman na ang Clan Kid ay ang kalaban ng Pinnacle. Kaya hindi malinaw kung bakit niya siya tinutulungan ngayon, ngunit tiyak na tila may layunin siya. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Sa oras na dumating ang pulis upang ipagpatuloy ang pagtugis, ang agwat sa daan mula kanina ay tumutulong kay Chris na matagumpay na makatakas. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho kasama si Misha. Siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit ganoon ang ginawa ni Benny, ngunit walang pakialam si Chris at gusto lang niyang mailigtas si Misha. Sa sandaling ito, sinabi ni Francis kay Cheska ang tungkol sa nangyari kay Chris at sa kanyang sariling haka-haka. Maaaring nagpa siya si Chris na iligtas si Misha gamit ang 4 na card at ang kanyang sariling buhay. Sa lahat ng paraan, dapat niyang itigil ito. Hindi rin alam ni Misha kung saan balak pumunta ni Chris. Naalala lang niya na may appointment daw siya. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala kay Francis noong araw na lumabas silang lahat ng magkasama noong gustong sumakay ni Misha sa Ferris wheel. Gusto niyang gunitain ang alaala ng kanilang ama ilang taon na ang nakakaraan. Dinala na rin niya ito doon, ngunit sa oras na iyon ay hindi pinayagan ni Chris. Nangako siyang papayagan siya, ngunit hindi sa oras na iyon. Sigurado silang dalawa na dadalhin ni Chris si Misha sa Ferris wheel na iyon. Sa sandaling ito, nahak ang touchscreen sa kotse at ang taong iyon ay si Bernardo. Narinig na niya ang lahat at itinuro niya ang tumatawag kay Francis para ipaalam sa kanya na palihim itong naglagay ng recording device sa kanyang shirt. Sandaling nag-usap ang dalawa, at nalaman na ipagwawalang bahala ni Francis ang mga kahihinatnan upang mailigtas si Chris, na nangangahulugang sasalungat siya sa isang buong bansa dahil ang Pinnacle ay direktang tumatanggap ng mga order mula sa hari. Gayunpaman, gusto pa rin ni Francis na gawin ito dahil kaibigan siya ni Chris. Nang walang kasama si Francis, si Chris ang dumating at nagligtas sa kanya.
Malayo ang biyahe nila at nakasalubong nila ang babaeng maitim ang labi. Pinalipad niya sa kabilang side ang sasakyan nilang dalawa. Mabuti na lamang at ligtas pa rin ang dalawa, bagamat bahagyang nasugatan. Gusto niyang makuha ang Five of Hearts mula sa kamay ni Chris, kaya inatake niya si Francis. Ginagamit ni Cheska ang kanyang card para hilahin si Francis at matagumpay siyang nailigtas sa mapanganib na sitwasyon. Kapag dumadaan sa tulay, nasugatan siya dahil sa babaeng iyon. Upang hindi maging pabigat sa kanya, mananatili si Cheska dito at sinabi kay Francis na ipagpatuloy ang paghabol kay Chris. Sa lugar ni Leon, patuloy pa rin ang labanan. Gumagamit siya ng isang espesyal na aparato upang makipag-usap kay Bernardo. Habang nakikipaglaban, narinig niya na hinahabol ni Francis si Chris, na labis na ikinatuwa niya. Mabilis na sinabi ni Leon sa kanyang ama na pagkatapos ng mga bagay dito ay hahabulin niya si Chris, ngunit sinabi pa rin ni Tyson na hindi dahil masyado itong malapit sa kanya. Ito ay maaaring isang nakakasawi na kahinaan, at inutusan niya siyang sundin lamang ang mga utos. Mas naging determinado si Leon na tapusin ang labanan dito. Higit sa ilang apat na bar aisles na kanyan ang naglipol sa lahat ng mga taong ito. Binuksan ni Leon ang pinto ng VIP room, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa sandaling ito, inanunsyo ni Tyson na natapos na ang misyon. Nanawagan siya sa high card na mabilis na mag-assemble, pagkatapos ay ituloy sina Chris at Francis. Dinala din ni Chris si Misha sa Ferris wheel, habang si Francis ay kailangang makipagkarera laban sa oras habang tumatakas mula sa pagtugis sa babaeng maitim ang labi na ito. Sa pinakamapanganib na sandali, nagpakita ang isang personalidad ni Winona. Isang sasakyan ang umaandar at si Bernardo naman ito. Habang nananatili si Winona para harangan ang daan kasama niya, ang dalawang panig ay naglalaban ng walang konsesyon. Ngunit si Winona ay tila nangunguna sa kanyang nakakabaliw na personalidad at sa sword technique ng isang tunay na samurai. Nandoon din si Yanji, pinaputukan ng ilang beses ang Dark Light na babae at pinaputok muli si Winona para matigil ang pagiging baliw sa labanan. Nakabukas ang mga ilaw sa parke kung nasaan si Chris at sinakay niya si Misha sa Ferris wheel. Alam ni Chris na siya ay makasarili, ngunit pupunta rin siya upang sumama kay Tyler. Ang unang nakikita ni Misha pagkagising ay ang malamig na katawan ni Chris. Pagkatapos, ina-activate niya ang apat na card at pagkatapos ay kumikinang ang liwanag sa buong lungsod. Si Bernardo, nasa sasakyan pa rin, ay nakikita rin ang liwanag na iyon. Lalong apurado ang pakiramdam ni Francis at sa kasamaang palad, walang shortcut dito sa lungsod. Sina Leon at Komar ay malapit na ring humahabol. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paraan ng sobrang mayaman, gamit ang pera sa truck upang lumikha ng kalsada sa gitna ng lungsod para paikliin ni Francis ang distansya sa Ferris wheel. Matapos ang higit sa kalahati ng daan, naubusan ng pera si Leon at hindi na makapunta pa. Sa sandaling ito, binigay ni Bernardo kay Francis ang kanyang card at ipinaalala sa kanya ang pinakamataas na panuntunan ng high card, na hindi dapat matakot na makilala ang Diyos. Tumawid ang sasakyan sa ilog. Tumalon si Francis mula rito, maginhawang ina-activate ang kanyang card, at direktang nagpaputok ng tansong bala sa mga card na ina-activate ni Chris. Ang dalawa sa mga spades ay maaaring karaniwan, ngunit ang liksi at kasanayan ni Francis ay hindi karaniwan. Matagumpay na nailigtas ng interbensyong ito ang magkapatid. Bahagyang nakaligtas si Chris dahil sa kanyang immortalidad at sa mabilis at mapagpasyang pagkilos ni Francis.